Itinakda ko ang tamang presyo sa karatula. 10,000 yuan para sa isang order ng sinangag. Akala ng lahat nasisiraan na ako ng ulo dahil sa pera. Ang hindi nila alam, lugi pa nga ako sa presyong iyon. Lahat ng ito para matapos ang misyong ipinagkatiwala sa akin ng guro ko. At ngayon, isang buong linggo na akong tuloy-tuloy na nagtitinda sa pwestong ito. Ni isang order, wala pa ring nabibenta. Nang akala ko isa na namang araw na masasayang, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa malapit. Sinasabi ng mga tagahanga ng kung sino man na may isang pwesto raw sa eskinitang ito na mailakas ng loob magbenta ng sinangag sa halagang 10,000 yuan. Tingnan nga natin kung anong klaseng sinangag ang ganyang kamahal. Napatingala ako. Isang malaking lalaking mataba ang nakatayo mismo sa harap ng pwesto ko. Itinaas niya ang ulo niya para basahin ang karatula, saka nagtanong, "Hoy, chef, alam kong may isang maalamat na kusinero sa Hong Kong na gumagawa ng Emperor's Fried Rice, pero 5,000 yuan lang ang presyo niya kada order. Ano nang karapatan mong maningil ng 10,000? Sinulyapan ko siya. Tikman mo, mahinahon kong sabi at malalaman mo kung bakit. Napatawa siya ng bahagya. Karaniwan, may ipinagmamalaki talaga ang mga taong magsalita ng ganyan. Sige, chef, ipagluto mo ako ng isa. Tiningnan ko siya. Sigurado ka? Siyempre, sigurado ako. Ano, akala mo ba hindi ako magbabayad? Kalmado ko lang siyang tiningnan. Kapag alam mo ang ginagawa mo, hindi mo na maiisip na hindi magbayad. Nabigla si Big Tony sa sobrang kumpiyansa ko at natawa. Relax, chef, masarap man o hindi, malinaw namang nakapaskil ang presyo. Babayaran ko kung anong nasa menu. Kung madidismaya ako, problema ko na yon. Wala na akong sinabi. Tumango lang ako at nagsimula ng magluto. Doon biglang napasigaw si Cam. Sandali, kanin ba yan? Bakit ganyan ang itsura? Lumingon si Big Tony. Sa harap ko ay isang takip ng bamboo steamer na nakabukas na at nakalantad ang mga butil ng puting kanin na magkakahiwalay. Dekalidad na kanin. Bawat butil ay buo at magkakahiwalay, halos pumutok sa katas, makintab, halos malinaw ang kulay, at may nakakalat na maliliit na kulay kahel na tuldok sa kabuuan nito. Ano yan? Lumapit si Big Tony para mas makita. Ano yan? Pinatuyong itlog ng hipon, sagot ko nang hindi man lang tumitingin. Ha? Mahinang bulong ni Big Tony, halatang nagulat, saka siya umatras. Humarap siya sa mga kasama niya. Marunong talaga ang chef na ito. Ang teknik na to ay tinatawag na panghihiram ng lasa. Sinisipsip ng kanin ang lasa ng hipon. Kukuha ka ng sariwang hipon, hihiwain ito sa gitna, aalisin ang ugat, lalagyan ng binabad na kanin ang loob, saka i-steam ang buong hipon. Sa ganun ang paraan, nasisipsip ng kanin ang malalim at masaganang lasa ng hipon. Pagkatapos, ibinabalik ang nilutong hipon para magdagdag ng tekstura sa bawat subo at natural na tamis. Kaya ang sinangag na ito, may tunay na husay at teknik sa likod nito. Dapat lang. Kung 10,000 yuan ang isang order, tapos kaunting lasa lang ang hiniram mo at may idinagdag lang, aalis na lang ako. Hindi mo ako maluloko sa ulam na nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Hindi pa man niya natatapos ang sinasabi niya nang biglang kumalat sa hangin ang napakayaman at malinamnam na amoy. Grabe ang bango niyan. Ano yan? Ang sarap ng amoy. Sunod-sunod na napasinghap ang mga tao sa paligid namin. May ilan pang napalunok na lang. Biglang napalingon si Big Tony sa pinanggagalingan ng amoy. Isang palayok na luwad sa ibabaw ng mesa. Sa kamay ko ay isang mamasa-masa at makintab na dahon ng lotus. Sa harap ko ay isang palayok na kahawig ng tapayan ng alak. May mapuputing singaw na dahan-dahang umaakyat mula sa bukana nito. Mula roon bumubuhos ang napakatinding samyo. Sa sandaling nakita niya ang palayok at naamoy ang pabangong iyon, hindi na napigilan ni Big Tony. Badha jumps over the wall. Ang badha jumps over the wall ang pinakasikat na putahe sa lutuing fujian. Kilala rin ito bilang fortune and longevity stew. Pinakamahuhusay na sangkap lang ang pwedeng gamitin dito. Abalone, sea cucumber, shark fin, at pinatuyong scallop. At napakakomplikado ng paghahanda nito. Kailangang patuyuin muna ang bawat mamahaling sangkap. Nakapag-video na noon si Big Tony ng Badha Jumps Over the Wall. Sa isang 100 taong gulang na restauran. Pero kahit ang pinakamahal nilang bersyon, nang buksan ang palayok, kulang pa rin kumpara rito. Saan nagkakaiba? Huminga ng malalim si Big Tony at agad niyang nakuha ang sagot. Ang alak. Napakahusay nito. Shaoxing Huadiao, tama ba? Pagkasabi niya noon, sinulyapan ko siya at bahagyang ngumiti. Ang magagandang bagay, ang tunay lang na nakakaalam ang nakakapagpahalaga. Tama.
Wadyaw nga. Masasabi mo ba kung ilang taon na itong inimba? Halos matulala si Big Tony sa samyong lumabas mula sa nabuksang palayok. Mahinhin niyang ikinaway ang kamay niya. Sobra naman ang papuri mo. Maswerte na nga akong nakilala kong wadyaw ito. Hindi ko masasabi kung ilang taon na itong inimbak, pero kakaiba talaga ang aroma ng alak na ito. Siguradong pangunang klase ito. 18 taong gulang na Daughter's Red. Hindi katakatakang ganoon. Ang tunay na 18 taong gulang na Shaoxing Daughter's Red ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 yuan kada kalahating kilo. Kung pagbabatayan ang laki ng palayok na ito, kahit hinaluan pa ng ibang likido, kailangan pa rin ng hindi bababa sa 1 buong kilo ng alak para makuha ang ganitong katinding aroma. Ibig sabihin, 2,000 yuan na agad ang halaga ng alak pa lang. Pero ang mahusay na pagluluto ay hindi lang tungkol sa pagtatambak ng mamahaling sangkap. Kung wala kang tamang teknik, kahit gaano pa kamahal ang mga sangkap, hindi ka pa rin ito maililigtas. Grabe, ang bango. Yan pala ang Badha jumps over the wall. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganun kamahal. Mukhang napakasarap talaga. Nag-uumapaw sa pananabik ang mga tao at nakatutok ang lahat ng mata sa palayok sa harap ko. Hindi pwedeng matagal na nakabukas ang takip kung hindi masyadong maraming aroma ang makakatakas. Mabilis kong kinuha ang salaan na kawayan at isinawsaw ito sa loob ng palayok. Pag-angat ko, isang abalon ang lumabas, makapal, malaman at kasinlaki ng mangkok ng kanin. Halos lumabas ang mga mata ni Big Tony sa sobrang gulat. Grabe! Abalon na ganyan kalaki. Madaling aabot ng 10,000 yuan ang presyo niyan sa merkado. Hindi ako tumigil. Sunod-sunod akong may inilabas. Isang sea cucumber na kasinlaban ng bote ng soft drinks. Litid ng kamelyo na malambot at makunat. Sunod-sunod na mamahaling sangkap. Parang wala lang kung ilabas ko ang mga ito. Sa bawat halo ko, lalo pang tumitindi ang aroma. Unti-unti nitong binalot ng samyo ang buong eskinita. Sa lahat ng direksyon, maririnig ang sunod-sunod na paglunok ng mga tao. At iisa ang pumasok na kaisipan sa isip nilang lahat. Kung ganito karaming mamahaling sangkap ang ginagamit sa paggawa ng sinangag, baka hindi naman pala ganon kabaliw ang 10,000 yuan kada order. Nang mailabas ko na ang lahat ng sangkap mula sa palayok, nagsimula na akong maghanda. Kinuha ko ang malaking kutsilyo, mariing pinisil ang abalon gamit ang kanang kamay ko, saka tinanggal ang palibot nitong gilid at ibinalik iyon sa palayok. Pagkatapos, hiniwa ko rin ang itaas at ibabang bahagi. Ang pinakaambot na gitnang laman lang ang itinira ko. Ang lahat ng tinabas ay ibinalik sa palayok at hindi na isinama sa putahe. Ang malambot na gitnang laman ng abalon ay hiniwa ko ng mga 3 milimetro ang lapad, saka ginawang pahabang hiwa at pagkatapos ay maliliit na kubo. Pagkakita rito, halos mapatayo si Big Tony. Ginagawa mong kubo ang abalon na yan? Hindi tumigil ang mga kamay ko. Sinulyapan ko siya. Paano ka ba gagawa ng sinangag kung hindi? Mukhang mababaliw na si Big Tony. Napakahusay na nga ng abalon na yan. Pwede mo nang ang kainin ng ganun lang. Tapos gagamitin mo lang sa sinangag? Sayang na sayang. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy lang ang ginagawa ko. Ginawa ko ring maliliit na kubo ang sea cucumber at litid ng kamelyo. Napakahusay ng paggamit niya ng kutsilyo. Hindi pa rin makamove on si Big Tony sa abalon, pero nabaling ang atensyon niya sa husay ng paghiwa. Nagsalita si Lily mula sa gilid. Ang bilis. Hindi bilis ang mahalaga, sagot ni Big Tony. Kundi ang pagkakapare-pareho. Tingnan mo ang bawat pirasong hinihiwa niya. Halos magkakapareho ang laki ng bawat isa. Ang pinakamahirap dyan ay ang litid ng kamelyo. Kailangan muna itong i-brace hanggang lumambot. Pero kapag sumobra naman sa lambot, hindi mo na ito mahihiwa ng maayos. Kaya kailangan eksaktong tama lang ang pagkakaluto. Malambot na pwedeng hiwain sa maliliit na kubo, pero buo pa rin ang tekstura. Iyan ang tunay na husay. Tahimik na nakinig ang mga tao. Hindi man nila lubos na naunawaan, halatang humanga sila. Makita lang ng personal ang ganitong husay sa paggamit ng kutsilyo. Sulit na ang pagpunta rito. Hindi nagtagal, naihiwa ko na ang lahat ng lamang dagat. Kumuha ako ng 4 na itlog mula sa palamigan, binasag ang mga ito isa-isa sa mangkok, at inihiwalay ang mga puti ng itlog. Ang mga pula ng itlog ay dumiretso sa steamer tray kasama ng kanin. Hinalo ko ang mga pula ng itlog sa kanin hanggang mabalutan ng matingkad na gininto ang dilaw ang bawat butil. Iyan ang nagbibigay sa sinangag ng natatangi nitong gininto ang kulay kapag napunta na sa kawali, isang teknik na kilala bilang gold-wrapped silver. Nang tuluyan ng mabalutan ang lahat ng butil ng kanin, halos sabay-sabay na napalunok ang lahat ng nanonood.
Ang kaning ito, kahahalo pa lang, hindi pa naluluto, bawat butil ay nababalutan ng makinis na gintong patong ng pula ng itlog, at may nagkalat na maliliit na kulay kahel na butil ng itlog ng hipon, na para bang mga hipong tumatalon mula sa isang ginintuang ilog. Nakakatakam na agad itong tingnan. At paghahanda pa lang ito. Hindi pa nga ako nagsisimulang maggisa, gutom na ang mga tao. Inihagis ko sa kawali ang ginintuang kanin, kasama ang lahat ng mamahaling sangkap at mabilis na ginisa sa matinding init. Pagkatapos, marahan ko itong isinilid sa isang kumikinang na gintong mangkok na may nakaukit na salitang i-10,000 taon. Pagkatapos ay inilabas ko ang isang gintong sandok na may hawakang jade, isang pares ng gintong chopsticks na may disenyong jade, ang patungan ng mga ito, at inayos silang lahat sa isang bandeha. Binuhat ko ang bandeha at naglakad papunta sa maliit na hapagkainan, kalmado at walang pagmamadali. Isa-isa kong inilapag ang mga patungan, ang sandok, ang chopsticks, at ang mangkok ng sinangag na bumabalot sa paligid ng napakasarap nitong amoy. Imperial Supreme Fried Rice. Sana'y magustuhan ninyo. Wala na akong sinabi pa. Tumalikod ako at diretso akong bumalik sa likod ng pwesto. Nakatitig si Big Tony sa mangkok na nasa harap niya. May maninipis na singaw na marahang umaakyat. Napakatindi ng aroma nito, bago ka pa man yumuko para amuyin, naaabot ka na ng samyo. Hindi niya napigilang mapalunok. Nagunahan namang mag-unat ng lieg ang mga tao. Lahat ay nakatingin. Lahat ay gustong malaman. Ano kaya ang lasa ng mangkok na ito? Lumingon si Big Tony kay Cam. Sige, mga kaibigan, close up muna tayo. Naunahan na siya ni Cam. Agad nitong itinutok ang kamera sa mangkok. Itinaas naman ni Lily ang reflector habang kumukuha si Cam ng mga kuha. Hindi niya mapigilang mapahanga. Napakaganda nito. Kahit saang anggulo, napakaganda ng kuha. Sobrang nakakatakam. Bilisan mo nga, lalo mo lang akong ginugutom, natatawang sabi ni Big Tony. Pero kailangan niyang aminin. Halos hindi ka panipaniwala ang ganda ng sinangag na ito. Kumikinang ito na parabang tunay na ginto ang nagliliwanag. At nakahalo rito ang kulay kahel na itlog ng hipon, gininto ang kayumangging himaymay ng pinatuyong scallop, matingkad na kayumangging kubo ng abalon. Si cucumber na maitim na parang itim na jade, malakristal na litid ng kamelyo, at matingkad na berdeng dahon ng sibuyas. Tingnan pa lang ang mangkok na ito, isa ng karanasan. Pagkatapos ni Cam sa close-up, agad siyang inudyukan ni Lily. Sige na, tikman mo na. Kanina ka pa gustong-gustong tumikim. Dinampot ni Big Tony ang gintong sandok, pero paghawak pa lang niya rito, nagulat siya sa bigat nito. Purong ginto pala talaga ito. Inikot-ikot niya ito sa kamay, saka maingat na sumandok ng isang kutsara at dinala sa labi niya. Ngumuya siya. 1 beses. 2 beses. At bigla siyang napatindig ng tuwid, saka agad na humarap sa kamera. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nanigas ang buo niyang katawan na parabang tinamaan siya ng kidlat. Tuluyan siyang natigilan, dilat na dilat ang mga mata. Ito ang lasa ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, parabang bata ulit si Big Tony, nakahiga sa kandungan ng nanay niya. Lutong bahay ni nanay. Parang may maliliit na espiritong nagsasayaw sa paligid niya. Diyos ko! Hindi ko na kaya. Kung dito man matatapos ang buhay ko, masaya na ako. Nakatitig lang si Lily sa kanya, litong-lito. Hoy, hindi naman siguro ganyan kaseryoso. Iiyak ka talaga dahil lang sa sinangag? Nang mahimasmasan si Big Tony, wala siyang sinabi. Diretso siyang lumapit sa akin at magalang na pinagsalikop ang mga kamay niya. Chef, saludo ako sa inyo. Ang Imperial Supreme Fried Rice na ito. Sobrang pambihira. Pagkasabi niya noon, sabay-sabay na nag-ingay ang mga tao. Ganon kataas ang papuri. Talaga? Seryoso ba? Naamoy ko palang mula rito, natatakam na ako. Hindi mo na nga kailangang tikman para malaman mong napakasarap nito. Nakita niyo naman kung paano nag-react si Big Tony. Sapat na yon para maintindihan ang lahat. Abalon na ganon kalaki, si cucumber na ganon kakapal, napakaraming mamahaling lamang dagat, at may pinakamataas na klase pa ng bird's nest. Paano hindi magiging napakasarap? Sinangag na nagkakahalaga ng 10,000 yuan ang pinag-uusapan natin. Talagang kahanga-hanga. Sulit ang bawat sentimo. Hindi pa rin humuhupa ang usapan ng mga tao sa paligid. Tiningnan ko si Big Tony. Halatang halata ang saya sa mukha niya. Bahagya akong umiti at tumango. Basta nagustuhan mo, sulit na ang lahat ng pagod ko. Kontento ka na ba? Higit pa sa kontento. Halos hindi na mapigilan ni Big Tony ang pananabik niya. Tumatanggap ba kayo ng mga estudyante? Gusto ko talagang matuto sa inyo.
Kahit itong sinangag lang. Napatawa na lang ako. Isang subo lang ng sinangag, gusto na agad maging alagad. Hindi na nagtaka si Big Tony nang hindi ko siya sineryoso. Ang ganitong antas ng kasanayan, hindi basta-basta itinuturo kung kani-kanino. Napabuntong hininga siya. Alam kong hindi niyo basta ipapamana ang galing na ito. Pagkatapos, napansin niyang palihim ng sumusubo sina Cam at Lily mula sa mangkok. Isang kutsara bawat isa. Punong-puno ng ligaya ang mga mukha nila. Hoy, kayong dalawa! Magtira naman kayo para sa akin. Nagmamadaling inilabas ni Big Tony ang telepono niya at agad ipinadala ang bayad. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa mesa. Narinig ko ang tunog ng notifikasyon ng bayad sa telepono ko at biglang gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng isang buong linggong pagtitinda sa pwestong ito, natapos na rin sa wakas ang misyon. At ngayon, maaari na akong muling pumasok sa panaginip. Pagbalik sa maliit na mesa, ubos na ubos ni na Big Tony, Lily at Cam ang laman ng mangkok. Sobrang sarap. Bitin lang talaga. Bitin? Ikaw nga ang pinakamaraming nakain. May punto ka. Pero sa totoo lang, ang Imperial Supreme Fried Rice na ito ay talagang pambihira. Ito na ang sukdulan ng sinangag. Kaya pala Imperial ang tawag dito. Nang gabing iyon, pag uwi ko sa bahay, hindi na ako makapaghintay na muling pumasok sa panaginip. Sa pagkakataong ito, napunta ako sa katawan ng isang lalaking may malapad na noo at matatalas na mata. Ang natatangi niyang putahe, ang one and only beef noodle. Hindi tulad ng Imperial Supreme Fried Rice na napakaraming mamahaling sangkap, iisa lang ang pangunahing sangkap ng putaheng ito. Karne ng baka. Pero kung kahirapan sa pagluluto ang pag-uusapan, mas mahirap ito kaysa sa Imperial Supreme Fried Rice. Kahit dala ko na ang lahat ng kasanayang natutunan ko mula sa putaheng iyon, inabot pa rin ako ng 4 na taon sa loob ng panaginip bago tuluyang mamaster ang one and only beef noodle. Tulad ng dati, nang umalis ako, natanggap ko ang Imperial na gantimpalang pagmamay-ari ng kaluluwang pinanahanan ko. Isang talim na ipinagkaloob mismo ng emperador na espesyal na ginawa para sa putaheng ito. Kasabay noon, naglabas ang sistema ng panibagong misyon. Makapagbenta ng isang order ng one and only beef noodle sa halagang 20,000 yuan. Kapag natapos ko iyon, magbubukas ang panibagong panaginip. Samantala, magdamag na nag-viral ang video ni Big Tony tungkol sa sinangag na nagkakahalaga ng 10,000 yuan at napakaraming taong naingganyong hanapin ang pwesto ko. Kinabukasan, maaga akong dumating at pinalitan ang karatula. Wala na ang Imperial Supreme Fried Rice. Pinalitan na ito ng one and only beef noodle, 20,000 yuan bawat order. Pagkatapos, sinimulan ko ang live stream. Ang menu natin ngayon, one and only beef noodle set. 20,000 yuan bawat order. Walang delivery. Dahil sa nag-viral na video ni Big Tony, bumuhos agad ang mga manonood sa sandaling nagsimula ang live stream. Tingnan nga natin kung sino na namang kawawang gagastos ng 10,000 yuan para sa sinangag ngayon. Tinanggal mo na ang sinangag, tapos beef noodles na lang, pero 20,000 yuan pa rin ang presyo. Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? Tama ba ang nababasa ko? 20,000 yuan para sa noodles? Tingnan nyo nga kung saan ako nanonood. Tahimik kong pinanood ang paglipad ng mga komento bago ako nagsalita. Walang Imperial Supreme Fried Rice ngayon. Hindi sapat ang mga sangkap kaya pansamantala muna itong wala sa menu. Ang mayroon tayo ngayon ay ang one and only beef noodle. 5 order lang ang available. Tumatanggap ng reserbasyon. 5 order lang ang ibebenta. Tuluyang sumabog ang chat. Sa 20,000 yuan, makakabili ka na ng kotse tapos ipambibili mo lang ng noodles. Hindi naman sa hindi ko kaya, ayoko lang talaga ng beef noodles. Ay type ang isa kung naniniwala kayo. Sa mismong sandaling iyon, isang gintong rocket animation ang nagliyab sa buong live stream. Young Master Huang mula sa Yangsheng ay nagpadala ng super rocket. Komento mula kay Young Master Huang. Chef, ipareserba mo sa akin ang 3 order. Pagkapasok ng regalo, tuluyang sumabog ang chat. Hindi nga. Grabe. May tao talagang gagastos ng 20,000 yuan para sa isang mangkok ng noodles. Nakita ko ang komento at agad akong tumango. CJ, pumunta ka na rito. Nakareserba na ang mga order mo. Tumalikod ako at nagsimulang maghanda. Hindi nagtagal, lumapit ang isang malaking lalaki, halos 250 libra ang bigat, kasama ang isang babae at isang batang babae. Chef, handa na ba ang order ko? Ikaw si Young Master Huang. Ako nga. Malubha ang eating disorder ng anak ko.
Kagabi, pagkatapos tikman ni Big Tony ang Imperial Supreme Fried Rice ninyo, sinabi niyang dalhin ko raw dito ang anak ko. Chef, kung makakatulong ang pagkain ninyo sa kondisyon ng anak ko, walang halaga ang pera. Tumango ako at itinuro ang mga upuan. Pagkatapos, nagsimula na akong magluto. Una, ginawa ko ang balangkas ng isang parol. Pagkatapos, nilagyan ko ng tubig ang asukal at pinakuluan ito hanggang maging arnibal. Nagsimula akong gumuhit ng mga disenyo sa rice paper. Litong-lito ang mga nanonood sa live stream. Hindi ba tungkol ito sa beef noodles? Ano nang nangyayari? Bakit gumagawa siya ng sugar art? Hindi ko pinansin ang chat. Tinapos ko ang lahat ng piraso at hinintay lumamig ang arnibal. Pagkatapos, isa-isa kong binuo ang mga piraso. Hindi nagtagal, nakilala na ng mga nanonood ang hugis nito. Parol ng palasyo. Pati ba naman ito, marunong din siyang gawin? Ano na kinalaman nito sa beef noodles? Nang matapos ang parol, tumayo ako ng tuwid at nakita kong sunod-sunod pa rin ang mga tanong sa chat. Ang one and only beef noodle ay isang buong set. Kasama ng noodles ang isang order ng Lantern Shadow Beef at isang misteryosong itlog. Ang paro ng palasyong ito ay bahagi mismo ng Lantern Shadow Beef. Inabot ko ang cooler sa ibaba at inilabas ang isang beef tenderloin. Pagkatapos, binuksan ko ang lalagyan ng mga kutsilyo sa tabi ko at inilabas ang isang talim na halos isang talampakan ang haba at napakanipis. Inilapat ko ito sa pinakadulong kanan ng beef tenderloin at marahang humiwa. Sa ilalim ng ilaw, makikita ang isang hiwa ng karne na halos kasinipis ng papel. Halos malinaw na ito. Tumatagos na ang liwanag dito. Kitang-kita ng live stream ang bawat sandali at muling sumabog ang chat. Grabe, sobrang nipis. Halos malinaw na. Hindi nga. Totoo ba to? May filter ba siyang ginagamit? Paano magiging ganyan kanipis ang hiwa ng karne? Ito ba ang totoong Lantern Shadow Beef? Talagang pinapadaan nito ang liwanag? Hindi nagtagal, nakagawa na ako ng 8 magkakaparehong hiwa. Naglabas ako ng patag na kawali at pinirito ng bahagya ang bawat hiwa. Pagkatapos, pinisil ko ng patag ang isa gamit ang isang kamay at kinuha ang pang-ukit na kutsilyo gamit ang isa pa. Marahan kong hinila ang talim sa ibabaw nito at isang karakter ang malinis na natanggal. Sa gitna mismo ng parisukat na hiwa ng karne, lumitaw ang karakter na Sky. Pagkatapos, iniangat ko ang parisukat na hiwa ng karne at ikinabit ito sa isa sa mga nakabukas na gilid ng paro ng palasyo. Eksaktong-eksakto ang pagkakapasok nito. Halos hindi makapaniwala ang mga nanonood. Sandali. Sandali lang. Akala ko ba gagawa siya ng beef jerky? Ngayon naman, nag-uukit siya ng mga karakter sa karne. Totoo ba to? Siguradong may filter. Sino bang nag-uukit ng mga salita sa karne? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hindi ako tumigil. Ganoon din ang ginawa ko sa natitirang mga hiwa. Magkakaibang karakter ang inukit ko sa bawat isa sa 7 pang piraso. Kasama ang una, naging 8 karakter ang nabuo. Ang kaisa-isahan sa ilalim ng langit. Ang pinakamasarap sa buong mundo. Isa-isa kong ikinabit ang 8 hiwa sa 8 panel ng paro ng palasyo. Pagkatapos, nagsindi ako ng maliit na kandilang walang usok sa loob nito. Isang parol na hindi pa kailanman nakita ng sinuman ang biglang nagningning sa harap ng mga tao. Tuluyang nabaliw ang live stream. Hindi nga. Gumawa talaga siya ng parol gamit ang karne. Ito ang totoong Lantern Shadow Beef. Sobrang ganda nito para kainin. Grabe. Parol na gawa sa karne. Napasinghap si Gigi paglapit niya sa pwesto. Sa mismong sandaling nakita niya ang Lantern Shadow Beef, natigilan siya. Noong una niyang nalaman na gustong dalhin ni Young Master Huang ang anak nila sa isang pwesto sa kalsada, tutol na tutol siya. Pero ngayong nakita niya ang Lantern Shadow Beef, hindi niya napigilang umasa sa lasa ng noodles. Habang nakatitig pa siya rito, inalis ko ang takip ng palayok ng sabaw. Agad siyang sinalubong ng masaganang aroma ng baka. Hindi niya namalayang napadila siya sa labi. Ang bango. Sumalok ako ng 2 sandok ng sabaw ng baka mula sa palayok at ibinuhos sa kawali, sa pinakuluan. Pagkatapos, kumuha ako ng isang malaking piraso ng karne ng baka at dinikdik ito hanggang maging pino. Unti-unti kong hinaluan iyon ng sabaw na gawa sa buto at balat ng baka hanggang maging malapot at malagel ang timpla. Ibinuhos ko ang pinaghalong karne sa rice paper at pinatag gamit ang panggulong masa hanggang sa wala pa itong 1 milimetro ang kapal. Pagkatapos, ipinasok ko ito sa palamigan para tumigas. Nang tumigas na ito, kinuha ko ang kutsilyo at hiniwa ang manipis na sapi ng karne upang maging mahahaba at maninipis na hibla. Isinawsaw ko ang mga noodles sa kumukulong sabaw.
Wala ni katiting na harina sa mga noodles na ito. Purong karne ng baka at sabaw ng baka ang gamit dito. Isang tunay na beef noodle sa bawat kahulugan ng salita. Pagkalipas ng halos 10 segundo sa sabaw, mabilis kong inilabas ang 3 mangkok na may nakaukit na 10,000 taon. Hinati ko ang noodles sa 3 bahagi. Si Gigi, na dati halos hindi matanaw ang pagkain, ngayon ay halatang sabik na sabik. Mabilis siyang lumapit, iniunat ang lieg sa ibabaw ng mangkok, at malalim na sininghot ang aroma. Ang bango. Alam kong masarap na agad ito. Sumunod naman sina Yaong Master Huang at Mrs. Huang. Nakatitig siya sa malinaw na sabaw at sa mapulang kulay rosas na noodles. Ito ang tinatawag mong one and only beef noodle. Tama. Pagkatapos, naglabas ako ng ilang simpleng itlog na hindi pa binabalatan. Nakatitig si Mrs. Huang sa mga itlog na may balat pa at mahina niyang sinabi, masarap talaga ang mga to. Ganito rin ang reaksyon ng mga nanonood sa live stream. Parang nakakadismaya naman. Yung noodles, naiintindihan ko pa, pero simpleng itlog lang. Kahit man lang ibinabad sana sa timpla. May balat pa. Parang biro naman. Sinilip ni Yaong Master Huang ang malinaw na sabaw. Wala bang sibuyas? Napatawa ako. Hindi ganon ang putahing ito. Ang mangkok na ito ay tungkol sa dalisay na lasa ng baka. Ang lasa mismo ang magsasalita. May sasabihin pa sana siya nang maputol siya ng tunog ng paghigop. Humigop na ng sabaw si Gigi. Pumikit siya sa sobrang sarap. Wow! Ang sabaw na ito, sobrang sarap. Napatitig si Mrs. Huang sa kanya, gulat na gulat. Sa bahay, bawat oras ng pagkain ay parang labanan para kay Gigi. Palagi siyang nag-aatubiling kumain. Ni minsan, hindi pa niya nakita si Gigi na ganito kasabik habang kumakain. Talaga bang ganon kasarap ang sabaw? Sumandok siya ng kaunti at dahan-dahang humigop. Biglang sumabog sa dila niya ang masaganang lasa ng baka. Ito. Hindi ka panipaniwala ang sabaw na ito. Napansin ni Yaong Master Huang ang reaksyon niya at humigop din. Pagdampi pa lang ng sabaw sa dila niya, biglang tumaas ang isang kilay niya. Ayos to. Subukan niyo muna ang noodles, mungkahi ko. Pinakamaganda ang tekstura nito sa ngayon. Sumubo si Mrs. Huang ng noodles gamit ang chopsticks at dinala iyon sa bibig niya. Umuya siya at biglang natigilan. Sandali. Karne ba ang gamit sa noodles na to? Iniangat niya ang isang hibla para tingnan. Kulay abuhing may bahagyang rosas ang mga noodles, parang karne ng baka na bagong luto. Habang iniikot niya ang mga ito sa chopsticks, pagpasok pa lang sa bibig niya, ngayon lang niya tunay na naranasan kung ano ang ibig sabihin ng makunat na tekstura. Grabe! Sumubo rin si Yaong Master Huang. Pagnguya pa lang niya, namangha na siya sa tekstura. Chef, paano naging ganito kakunat ang mga noodles na to? Parang hinampas ng goma ang ngipin ko. Habang pinapanood ng mga tao ang tatlo na walang tigil sa paghigop ng sabaw, kitang-kita sa mukha nila ang lubos na kasiyahan. Lalong natakam ang mga nanonood sa live stream. Sige na, panalo ka na. Balak ko sanang mag-diet at laktawan ang hapunan ngayong gabi. Pero mukhang mapapahanap tuloy ako ng beef noodles. Nagpadala ang Shanxi Province ng isang mangkok ng knife-cut noodles. Nagpadala ang Shanxi Province ng isang mangkok ng knife-cut noodles. Nagpadala ang Hubei Province ng isang mangkok ng hot dry noodles. Ilang subo pa ng noodles at ilang higop pa ng sabaw ang ginawa ni Yaong Master Huang. Pagkatapos, napunta ang tingin niya sa itlog na nasa maliit na mangkok sa gilid. Napailing siya at napabuntong hininga. Chef, napakasarap ng noodles. Napakasarap din ng sabaw. Pero parang sinisira ng itlog na to ang dating. Kung niluto niyo sana ito sa sabaw ninyo, siguradong mas masarap pa. Umiti lang ako habang nakikinig. Sa halip na magpaliwanag, tinapik ko ang paglalarawan sa menu at nagtanong. Sa tingin mo, bakit kaya mystery egg ang tawag dito? Ano nang ibig mong sabihin? May nakatago ba talaga sa loob nito? Wala na akong sinabi. Kalmado ko lang siyang sininyasan. Tikman mo at malalaman mo. Nakita ni Yaong Master Huang ang kumpiyansa sa mukha ko at lalo siyang nausisa. Kinuha niya ang isang itlog. Mapusyaw na kahel ang balat nito at mainit-init pa sa hawak. Sa lahat na nakikita niya, isa lang ang sinasabi nito. Isa lang itong karaniwang steamed egg. Kung ganon, bakit mystery egg ang tawag dito? Marahan niya itong itinapik sa gilid ng mesa. Nabiyak ang balat at lumitaw ang perpektong puting-puti ng itlog. Napatingin muli si Yaong Master Huang sa akin. Karaniwang steamed egg lang naman pala ito. Agad namang nagsulputan ang mga hater sa chat. Sabi na nga ba? Peke lang ang hype.
Karaniwang itlog lang naman. Sandali lang. Malinaw namang itlog ito ng 1,000 taong gulang na phoenix na pwedeng mapisa at maging triple S tier na alaga. Itlog ko iyan. Walang gagalaw. Nabasa ni Young Master Huang ang pang-aasar sa chat. Nag-atubili siya at ibababa na sana ang itlog. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako mahilig sa itlog. Napatawa ako. Ang pagkain ay para kainin. Hindi para titigan. Dahil doon, nawala ang pag-aalinlangan ni Young Master Huang. Isinubo niya ang buong itlog. Sa unang kagat pa lang, biglang sumabog sa bibig niya ang masaganang aroma ng aligi. Ang malalim at hindi mapagkakamali ang samyo ng aligi, na humalo sa malinamnam na katas, ay kumalat sa buong bibig niya. Pakiramdam ni Young Master Huang, parang natanggal ang tuktok ng ulo niya sa sobrang gulat. Grabe! Lutang niyang nilunok ang mayamang lasa ng aligi, habang nakatitig sa akin na para bang hindi ako tao. Napansin ni Mrs. Huang ang ekspresyon niya. Ano nang nangyari? Itinuro ni Young Master Huang ang itlog. Ang pula, aligi ang laman. Ano? Aligi? Imposible yan. Narinig ng mga nanonood sa live stream ang lahat ng sinabi niya at muling sumabog ang chat. Sobra naman. Kahit sa lamangkero, hindi magagawa yan. Aligi at pula ng itlog. Marunong ka pa talagang makakilala ng kaibahan? Nakita ko mismo ang itlog. Buo na buo iyon. Kung sigurado ka talaga, kumain ka pa ng isa. Kagatin mo sa gitna para makita namin. Hindi ako naniniwalang may aligi sa loob ng karaniwang itlog. Hindi lang ang live stream ang nagdududa. Pati si Mrs. Huang. Buong-buo ang balat ng itlog. Wala man lang kahit isang bitak. Kung may aligi nga sa loob, paano naman iyon napunta roon? Dahil sa pagtataka, napagdesisyonan din niyang tikman ito. Isinubo niya ang itlog at marahang kinagat. Biglang bumaha sa bibig niya ang makapal at malinamnam na katas. Kasabay noon, kumalat sa lahat ng pandaman niya ang hindi mapagkakamali ang aroma ng aligi. Akala niya handa na siya, pero walang makapaghahanda sa kanya sa dami ng sabaw sa loob. Isang manipis na agos ng gintong sarsa ng aligi ang dahan-dahang tumulo mula sa gilid ng bibig niya. Mabilis niya itong sinalo gamit ang kamay, saka dinilaan ang sarsa ng aligi sa gilid ng labi niya. Iniangat niya ang kalahating itlog na hawak niya at patuloy nang umunguya sa puti ng itlog. Ninanamnam ang napakatinding lasa ng aligi. Halos nakabibigla sa tindi, saka napatakik siya ng bibig sa pagkabigla. Aligi nga talaga. Diyos ko! Paano naging posible to? Ang kalahating itlog na hawak pa niya ay parang isang maliit na mangkok na may natitirang sarsa sa loob. Makikita sa gintong likido ang maliliit na piraso ng kulay kahel pulang aligi, na parang mga hiwa ng binalatang dalandan, at may nakakalat na malakristal na taba ng alimango na parang maliliit na perlas ng taba. Napakaganda nitong tingnan. Tuluyang namangha ang mga nanonood sa live stream. Hindi nga. Soft-boiled egg ba yan? Walang tunay na piraso ng aligi at taba ng alimango ang soft-boiled egg. Grabe. Paano naging posible yan? Hindi lang ang mga nanonood ang gustong malaman ang sagot. Pati si Young Master Huang. Paano mo naipasok sa loob? Huwag mong sabihing marunong ka talaga ng mahika. Napahalakhak ako. Magtiwala ka naman kahit kaunti sa talino ng tao. Kumuha ako ng isang sariwang itlog. Sa kanang kamay ko, umikot ng napakabilis ang isang maliit na talim na halos 2 pulgada ang haba, hanggang magmistulang guhit na lang ito ng liwanag. Pagkatapos, inilapit ko rito ang itlog na nasa kaliwang kamay ko. Sunod-sunod na maririnig ang mahihinang katok. Ting, ting, ting. At nakaguhit na ang talim ng isang perpektong bilog sa makitid na dulo ng itlog. Isang pitik lang ang daliri at malinis na natanggal ang bilog na takip ng balat. May mga gamit na rin kayang gumawa nito ngayon. Pero mas malaki ang naiiwang hiwa. Mas gusto ko pa rin ang talim. Mas pino ang hiwa sa ganitong paraan, kaya mas mahirap mapansin kapag naisara na ulit. Nakatulala si Young Master Huang, halos nakabuka ang bibig. Ganoon din ang live stream. Grabe. Nakakabaliw ang kontrol niya sa kutsilyo. Malinaw na hindi baguhan ang chef na to. Kung baguhan siya, malamang wala na siyang natitirang mga daliri. Mula pa noong eksena ng hilaw na itlog sa lumang pelikulang iyon, ngayon lang ulit ako nakakita ng taong kayang magbukas ng itlog ng ganito. Kung ganon, paano mo na ipasok ang aligi sa loob? Tanong ni Young Master Huang. Umiti ako. Kapag marunong ka nang magbukas ng itlog, madali na lang ang maglagay ng kung ano sa loob. Ibubuhos mo muna ang puti at pula ng itlog. Pagkatapos, pagsasamahin mo ang aligi, taba ng alimango, at ang natirang sabaw ng baka mula sa noodles para makagawa ng sarsa ng aligi.
Pagkatapos, ilalagay mo ito sa hulmahan hanggang maging hugis at laki ng pula ng itlog. Kapag handa na, ibabalik mo ito sa loob ng balat ng itlog, ibubuhos muli ang puti ng itlog, isasara ang takip, saka steam. Iyon lang. Habang nakikinig si Young Master Huang, bahagyang nakabuka ang bibig niya sa pagkamangha. Hindi niya kailanman naisip na ang isang itlog na mukhang napakasimple ay nangangailangan pala ng ganoon kakomplikadong proseso para gawin. Maya-maya, nagkaroon ng kaguluhan sa bungad ng eskinita. May isang boses na umalingaw mula sa labas ng mga tao. Saan? Ano bang masarap dito? Biglang nagsiksikan ang mga tao papunta sa pasukan at nagsimula ang hiyawan. Sheila! Mia! Mahal namin kayo! Hello, everyone! Ano nang masarap sa eskinitang ito? Bago pa may makasagot na tagahanga, isang boses ng bata ang narinig mula sa labas. Ang sarap! Ito na ang pinakamasarap na nakain ko. Saan? Ano iyon? Halika! Tingnan natin. Hinawakan ni Sheila ang kamay ni Mia at dumiretso sila sa pwesto. Wow! Ang bango! Nauna pang naamoy ni Sheila ang aroma kaysa sa lahat. Ang samyo ng sabaw ng baka na nananatili pa rin sa hangin. Grabe ang bango ng baka. Huminga rin ng malalim si Mia. May sasabihin pa sana siya. Pero nang mapansin niya ang karatula ng presyo sa pwesto, napasinghap siya at napatakip ng bibig. Hinilan niya ang braso ni Sheila. Ano? Nagtatakang lumingon si Sheila. Itinuro ni Mia ang karatula. Tama ba ang nababasa ko? 20,000 yuan bawat order. Lumapit ang direktor na sumusunod sa kanila at agad itinutok ang kamera sa karatula. Pinagtuunan ito ng close-up. Kasama ba siya sa production ninyo? Hindi. Hindi namin siya kasama. Kung ganon, bakit 20,000 yuan ang presyo niya? Sobra naman yan. Pagkasabi ni Sheila noon, sabay-sabay na nagsalita ang mga tagahanga sa paligid niya. Akala ko tauhan siya ng palabas. Nakikisakay lang pala siya sa kasikatan ng show. Sheila, huwag kang bibili. Panloloko lang yan. Nasiraan na ng ulo sa pera ang taong yan. Nang marinig ni Young Master Huang ang mga sinasabi nila, dumilim ang mukha niya. Hinay-hinay lang kayo sa pananalita. Mayroon ba sa inyo ang nakatikim na? Karapatan ng chef na magpresyo ng gusto niya. Kung ayaw ninyo, huwag kayong bumili. Pero tigilan niyo ang paninira. Ano? Bawal na ba ngayong tawaging panloloko ang panloloko? Tinamaan ka ba? Kasabwat ka rin siguro. Inilalantad lang namin kayo. Ano, gusto mong sabihin na makatwiran ang ganyang kamahal na presyo? 20,000 yuan para sa noodles? Bakit hindi mo na lang kami hold upin? 20,000 yuan para sa beef noodles. Buong baka ba ang nilagay mo sa palayok? Harap-harapang panloloko yan. Nananaginip ka kung akala mong may magbabayad. Bayaran ka siguro. Tahimik na inilabas ni Young Master Huang ang susi ng sasakyan niya at itinuro iyon sa McLaren P1 na nakaparada sa gilid ng kalsada. Isang pindot lang. Umugong ang makina. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng tagahanga. Anong sasakyan iyon? Ang ganda. Mukhang McLaren P1 yan. Mga 3 milyong dolyar ang halaga niyan. Narinig ni Young Master Huang ang lahat ng iyon at malamig na natawa. Kumikita ako ng 10-10 milyong yuan bawat taon. Sa tingin nyo, kailangan ko pang magbayad para mag-promote ng isang pwesto sa kalsada. Natahimik ang mga tagahanga. Napalitan ng pagkainis ang hiya nila. Ibubuka na sana nila ang mga bibig para sumagot, pero mabilis na kumilos si Sheila. Nakita niyang malapit ng lumala ang sitwasyon, kaya agad siyang ngumiti ng malaki at namagitan. Hello! Kumusta kayo? Kayo naman siguro ang asawa ninyo. Napakaganda po ninyo. At ang anak ninyo, ang cute naman. Mahirap manatiling galit kapag ganyan ang bumabati sa iyo. Tinablan si Young Master Huang ng papuri at unti-unti ring nawala ang inis niya. Nagsushoot kami ng isang palabas. May challenge kaming kailangang tapusin. Hinahanap namin ang pinakamasarap na pagkain sa Guangzhou, pero hanggang ngayon, puro nasa karaniwang presyo lang ang mga natatagpuan namin. Ito ang unang beses na nakakita kami ng noodles na nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Ito ba ang kinakain ninyo? Kumusta naman ang lasa? Magaan ang tono ni Sheila, kaya tuluyan ng kumalma si Young Master Huang. Sasabihin ko na ng diretsyo. Hindi lang sa Guangzhou. Walang katulad ang noodles na ito sa buong mundo. Paninindigan ko yan. Nagtawanan ang mga tao. Pinakamasarap sa buong mundo? Talaga namang nasabi niya iyon.
Sa dami ng tindahan ng noodles sa buong bansa, ilan kaya ang sasang-ayon dyan? Guangdong pa lang, kabilang na sa pambansang top 10 ang wonton noodles. Tapos nandito ka mismo sa Guangzhou at sasabihin mong ang beef noodles ang numero 1 sa buong mundo. Sa tingin mo, palalampasin yan ng mga taga-Guangzhou. Ganito rin ang pinagtatalunan ng mga nanonood sa live stream. Narito ang Wuhan. Hindi kami papayag dyan. Hot dry noodles pa rin ang numero 1. Wala nang pagtatalunan. Hindi man nakita ni Sheila ang mga argumento sa live stream, alam niyang umiikot pa rin ang kamera. At kung maisasama sa palabas ang sinabi ni Young Master Huang, madaling magdulot iyon ng kontrobersya. Kaya agad siyang namagitan. Sa tingin ko, ang ibig niyong sabihin ay ito ang pinakamasarap na beef noodles na natikman ninyo. Hindi. Natikman ko man o hindi ang iba, ito ang numero 1. Wala nang iba. Napangiti na lang si Sheila. Mukhang hindi na kita matutulungan dyan. Ayos lang. Pananagutan ko ang bawat sinabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, tikman ninyo mismo. Ako ang magbabayad. At kung hindi ninyo sasabihing masarap ito, ako mismo ang sisisid at manghuli ng grouper para sa inyo. Naku, wag na. Hindi na talaga kailangan. Wag kang mangako nang hindi mo kayang tuparin. Palaging may mas magaling. Palagi. Wala akong pakialam. Naniniwala ako sa chef na ito. Dahan-dahang inilibot ni Young Master Huang ang tingin niya sa grupo ng mga tagahanga, saka malamig na suminghal. Hindi ko talaga matiis ang mga taong ganyan. Wala namang alam, pero kung umasta, akala mo alam na ang lahat. Bahagyang nanigasin na Sheila at Mia, dahil ang mga taong nakapaligid sa kanila ay sarili nilang mga tagahanga. Gusto mo bang tikman? Hinila ni Mia ang manggas ni Sheila. Sinulyapan ni Sheila si Young Master Huang na masayang inuubos ang huling higop ng sabaw niya at may kung anong gumalaw sa isip niya. Parang gusto ko tuloy tikman. Pero 20,000 yuan, napakalaking halaga noon. Sheila, isang order lang. Napansin ni Sheila ang marahang pagtango ng direktor. Lumapit siya sa pwesto. Chef, pwede po ba kaming gawa ng isang order? CJ, kaswal ko lang iyong sinabi at agad akong nagsimulang gawin ang lantern shadow beef. Pagkakita roon, agad lumapit ang direktor habang tuloy-tuloy ang pagre-record ng kamera. Ganoon pa rin ang proseso tulad ng kanina. Pakuluin ang arnibal at buuin ang balangkas ng parol. Habang pinapanood ni na Sheila at Mia ang bawat galaw ko na parang napakadali lang, hindi nila napigilang mamangha. Sunod-sunod ang pagsinghap nila sa bawat hakbang. Wow! Ang ganda ng parol na gawa sa asukal. Sandali! Nakakain din ba ang parol na iyan? Itinuro ko ang lantern shadow beef sa harap ni Young Master Huang gamit ang baba ko. Yung nasa harap niya. Lantern shadow beef. Sandali. Pagkain pala yan? Akala ko dekorasyon lang. Narinig iyon ni Young Master Huang at pinilas ang isang piraso mula sa parol. Crack! Pagpasok pa lang sa bibig niya, parang potato chips ang unang kagat. Agad itong nabasag sa napakaninipis na piraso. Habang umunguya siya, unti-unting lumambot ang mga ito sa laway niya at natunaw sa dila. Dahil natanggal na ang lahat ng tubig sa karne, nakulong sa loob ang buong lasa nito. At sa mismong sandaling lumambot ito sa bibig niya, biglang sumabog ang purong lasa ng baka. Matindi, malalim, at lalo pang sumasarap sa bawat nguya. Hindi ka panipaniwala ang tekstura. Hindi niya napigilang sabihin iyon ng malakas. Agad siyang kumuha ng mas malaking piraso. Crack! Crack! Parang potato chips pa rin ang tunog. At lalo siyang ginanahang umunguya. Kinawayan niya sina Mrs. Huang at Gigi. Kayong dalawa, tikman niyo ito. Napakasarap ng karne. Kumuha si Mrs. Huang ng isang piraso. Marahan niya itong kinagat. At ang malutong nitong tunog ang unang ikinagulat niya. Ang lutong. At napakasarap ng lasa. Kaya kong umubos ng 100 nito habang nanonood ng palabas. Masayang umunguya si Gigi. Tango siya ng tango sa bawat kagat. Tahimik na nanonood si Mia sa gilid. Puro papuri lang ang naririnig niya. Hindi niya namalayang napalunok siya. Napansin ni Young Master Huang ang pagtitig niya. Halika. Tikman mo. Naku, wag na. Ayos lang. Isang piraso lang. Umorder naman na kayo. Mababawian mo na lang kami mamaya, hindi ba? Napaisip si Mia. May punto nga naman. Hindi na siya nag-atubili. Kumuha siya ng isang piraso. Isang maliit na kagat. Biglang lumaki ang mga mata niya. Sheila, kailangan mong tikman ito.
Sobrang sarap. Iniabot ni Mia ang isang piraso ng lantern shadow beef sa bibig ni Sheila na para bang may natagpuan siyang nakatagong kayamanan. May pag-aalinlangan mang kumagat si Sheila, lumaki rin agad ang mga mata niya. Ang lutong. At ang bango. Pagdampi pa lang ng ngipin niya sa karne, nabasag na ito na parang potato chips. Tuluyan siyang namangha. Chef, karne ba talaga ito? Paano ito naging ganito kalutong? Manipis na manipis kaya pwedeng iprito. At sapat ang pagkatuyo kaya naging malutong. Kaswal kong sagot ng hindi man lang tumitingin. Pagkatapos, ikinabit ko ang huling piraso sa balangkas ng parol at inabot ang cooler sa ibaba. Pagkatapos, inilabas ko ang isang beef tenderloin. Mag-ingat kayo, sabi ko, sabay bukas ng lalagyan ng mga kutsilyo. Hinugot ko ang mahabang talim. Kumikislap ang bakal. At isang manipis na hiwa ng karne ang kusang nalaglag. Iniangat ko ito gamit ang talim at ipinakita kay Sheila. Ang nipis. Napanganga siya. Nakita ng mga nanonood sa livestream ang reaksyon niya at nagtawanan. Tuluyang natulala si Sheila. Sa totoo lang, noong una kong makita ang chef na maghiwa ng karne, ganyan din ang naging reaksyon ko. Ang saya talagang panoorin ang ekspresyon ng mga taong unang beses itong nakikita. Hintayin niyo lang kapag nag-ukit na siya ng mga karakter sa karne. Baka malaglag talaga ang mga mata niya. Ganoon din ang pagkabigla ni Mia, pero ang tingin niya ay nakatuon mismo sa kutsilyo. Ang ganda ng kutsilyong iyan. Doon lang tuluyang napagmasdan ni Sheila ang kutsilyo. Kakaiba ang hawakan nito. May gintong ahas na nakapulupot sa buong hawakan, napakadetalyado ng pagkakaukit na para bang buhay ito. Sa bawat mabilis na galaw ng talim, tila gumagalaw at pumipitik ang ahas. At sa bawat pitik nito, isa na namang manipis na hiwa ng karne ang nalalaglag. Ang astig ng kutsilyong iyan. Chef, saan niyo nabili? Hindi ko ito binili. Mana na ito sa pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Kaya pala, para itong gamit mula sa ibang panahon. Tahimik na nakikinig si Young Master Huang. Lumapit siya ng kaunti. Chef, huwag mong sabihin kapareha ng 10,000 years bowl ang Dragon Serpent Blade. Halos ganun na rin. Grabe. Napakayaman mo pala talaga. Napataas ang isang kilay ni Sheila. Ang taong nagmamaneho ng sasakyang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong dolyar, sinasabihan ang may-ari ng pwesto sa kalsada na mayaman. Nabasa ni Young Master Huang ang pagkalito sa mukha niya at natawa. Iniangat niya ang mangkok. Huwag mong maliitin ang chef na ito. Ang mangkok na ginagamit niya rito sa pwesto, mas mahal pa sa sasakyan ko ang halaga ng isa. Hindi nga. Hindi ka kasi narito kagabi. May curator mula sa Palace Museum na pumunta rito at sinubukang kumbinsihin ang chef na i-donate ang buong set sa bansa. Ang mismong eksperto ang nagsabi. Personal na mangkok daw ito ng Emperador Qianlong. Isang mangkok pa lang, nagkakahalaga na ng 10-10 milyong yuan. Ang buong set, hindi matatawaran ang halaga. Kaya niyang maningil ng 20,000 yuan para sa isang mangkok ng noodles. At kung hulaan ko, chef, mga kusinero ng imperyo ang mga ninuno mo, hindi ba? Hindi nga. Seryoso. Inapo ng mga kusinero ng imperyo, pero nagtitinda sa pwesto sa kalsada, gamit pa ang mga mangkok na nagkakahalaga ng 10-10 milyong yuan. Ibang kwento yan. Liu ang apelyido ko. Kasama sa mga ninuno ko ang isang emperador. Habang kumakalat ang mga bulungan sa mga tao, sinenyasan ko sina Sheila at Mia. CJ. Handa na. Pareho silang natigilan sandali sa kadahan-dahang lumapit. Agad bumagsak ang tingin nila sa gintong mangkok. Bahagyang napaatras si Sheila. Hindi ko kaya. Pambansang kayamanan ito. Kapag nahulog ko ito, wala na akong mukhang ihaharap. Relax. Ayos lang. Mangkok lang yan. Kailangan kainin agad ang noodles habang mainit pa, kung hindi, magbabago ang tekstura nito. Pagkarinig ni Sheila, maingat niyang binuhat ang mangkok gamit ang 2 kamay. Maliit at maingat ang bawat hakbang niya papunta sa mesa. Umupo siya at dahan-dahang inilapag ang mangkok sa harap niya. Hindi niya napigilang magsalita. Hindi ko akalaing darating ang araw na kakain ako gamit ang ganito kahalagang mangkok. Pati ang chopsticks, ginto na may balot na jade. Kumuha siya ng ilang hibla ng noodles gamit ang chopsticks. Kinawayan niya si Mia at ibinuka ng malaki ang bibig. Lumuhod si Mia sa tabi niya at siya na mismo ang humigop ng noodles. Biglang lumaki ang mga mata niya. Grabe. Ang sarap nito. Seryoso. Pinanood ni Sheila ang namanghang reaksyon ni Mia. Hindi na napigilan ng kuryosidad.
Kumuha rin siya ng noodles. Isinubo. Isang kagat. At kapareho rin ng reaksyon ni Mia ang lumitaw sa mukha niya. Napakakunat ng noodles na ito sa tamang paraan. Ang ganda ng balik ng tekstura. At ang baka, napakabango ng baka. Talagang napakasarap nito. Pakiramdam ko, purong baka ang ginamit sa sabaw. Tikman mo rin ang sabaw. Mas masarap pa ang sabaw. Agad na dinampot ni Sheila ang kutsara at humigop. Sa sobrang saya niya, paulit-ulit niyang kinawayan si Mia para tikman din ito. Magkatabing nakayuko ang dalawa sa maliit na mesa, nagpapasahan ng higop ng sabaw at subo ng noodles, kapwa nagliliwanag ang mga mukha. Napangiti ng malambing ang mga tagahangang nakapaligid habang pinapanood sila. Purong saya. Iyan talaga ang personalidad ni Sheila. Totoong-totoo lang. Saka ako lumapit, may dalang mystery egg. Kasama ito sa set. Napatitig si Sheila sa pangkaraniwang itsura ng itlog, saka ngumiti ng pilya. Wow, chef! Ang kuripot niyo naman. Hindi pa makapagbigay ng dagdag na itlog. Bago pa ako makapagsalita, sumingit si Yaong Master Huang. Mystery egg yan. May sorpresa sa loob. Ano nang ibig mong sabihin? Tikman mo at malalaman mo. Hanggang doon lang ang sinabi ko. CJ. Nagsimula si Sheila na balatan ang itlog, halatang nalilito pa rin. Isusubo na sana niya ito nang pigilan siya ni Mrs. Huang. Mas mabuti kung buong itlog ang isusubo mo. Hinati ko kasi ang akin kanina. Hindi ko tuloy naranasan ng buo ang pagsabog ng lasa. Pinagsisisihan ko pa rin hanggang ngayon. Tiningnan siya ni Sheila nang may pagdududa, pero isinubo pa rin niya ang buong itlog. Kinagat niya ito. Boom! Biglang sumabog sa buong bibig niya ang masagana at napakatinding lasa. Biglang lumaki ang mga mata niya. Namaga ang mga pisngi niya. Gulat. Pagkamangha. Lubos na pagkalito. Sabay-sabay na lumitaw sa mukha niya. Kung ano-ano na ang ekspresyon niya. Parang hindi na dapat kaya ng mukha ng tao. Ayos ka lang. Napasok ka ba? Umiling si Sheila. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Mrs. Huang habang patuloy nang umunguya at umiiling. Ang isa pa niyang kamay, paulit-ulit na hinahampas ang sarili niyang tuhod. Sa wakas, nalunok niya ng sabay ang aligi at puti ng itlog, saka napasigaw. Diyos ko! Ano ba talaga to? Paano naging posible na ganito kasarap? Ano ba ng problema mo? Itlog lang yan. Hindi. Mystery egg yan. Halos mabaliw na sa tuwa si Sheila. Litong-lito pa rin si Mrs. Huang. Kaya kumuha na lang si Sheila ng isa pang mystery egg, siya mismo ang nagbalat nito at isinubo agad kay Mrs. Huang. Pagkagat pa lang ito, biglang umagos ang gintong aligi. Biglang lumaki ang mga mata niya. Eksaktong kapareho ng ekspresyon ni Sheila. O nga, may aligi nga sa loob. Paano naging posible yon? Nagtinginan ang dalawa at agad na nagpasya. Ang one and only beef noodle ang dadalhin nila sa kompetisyon. Pero nang hilingin ni Sheila na ipabalot ko ang isang order, umiling ako. Pasensya na. Hindi pwedeng ipa-take out ang noodles ko. Bakit naman? Hindi maintindihan ni Sheila. Dahil mahalaga ang tamang oras. Kailangan itong kainin agad pagkaluto para makuha ang perpektong tekstura. Kapag ipina-take out mo ito, nawawala ang lutong at kunat ng noodles. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Tumango si Yaong Master Huang. Tama siya. Yung mangkok ko. Nakahati na ako sa pagkain tapos may naabala lang ako sandali. Pagbalik ko, hindi na kasing kunat ng unang subo. Napangiwi si Sheila. Umaandar ang oras. Maya-maya, tila may naisip siya. Chef, gusto niyo bang lumabas sa telebisyon? Sumama kayo sa amin. Lutuin niyo ang noodles ng Liv mismo sa harap ng kamera at ng mga hurado. Walang ipapabalot. Walang mawawalang tekstura. At makikilala pa kayo sa buong bansa. Mas maraming tao ang makakatuklas ng pagkain ninyo. Ano na masasabi niyo? Sandali akong nag-isip. CJ. Pero bayad muna. Pagkarinig ni Sheila nang napatalon siya sa tuwa. Yes. At gaya ng inaasahan dahil kasama nila ako, sila ang nagkampiyon. At dahil sa one and only beef noodle, nakilala ko ang bituing si Danny. Sa rekomendasyon ni Danny, nilapitan ako ng isang food entertainment show. Gusto nila akong mamahala sa kusina kasama ang grupo ng mga artista. Naisip kong malaking pagkakataon iyon. Makakatulong ito para makilala ako ng mas maraming tao at mas mapadali ang mga susunod kong misyon. Kaya pumayag ako.
Nang gabing iyon, pagkapikit ko, muli akong pumasok sa panaginip. Sa pagkakataong ito, napunta ako sa katawan ng isang lalaking nagngangalang Wang Kui. Ang bansag sa kanya, ang hari ng tokwa. Ang natatangi niyang putahe, ang tofu banquet. Pagkatapos ng 20 taon ng pagsasanay sa loob ng panaginip, natutuhan ko ang 12-dosenang uri ng tokwa. Bawat tekstura, bawat konsistensya, at daan-daang putahe na maaaring gawin mula rito. Ngayon, gamit lamang ang tokwa, kaya ko nang bumuo ng isang buong handaan. Iba-iba ang bawat putahe. At bawat isa ay napakasarap. Napunan nito ang nag-iisa kong kakulangan. Ang pagluluto gamit ang mga payak at abot-kayang sangkap. Kinabukasan, ipinadala ng production team ang listahan ng mga guest. Habang tinitingnan ko ito, may ilang pamilyar na mukha ang agad kong napansin. Danny, Mia at Faye. Hindi ko napigilang mapangiti. Isa sa mga makakasama ko sa programa ang isang napakagandang diyosa. Ayos na rin. Pero ilang araw pa bago magsimula ang shooting, kaya wala akong balak na maghintay lang. Ngayong kabisado ko na ang tofu banquet, panahon na para subukan ito. Lumapit ako sa pisara at pinunasan ang lahat ng nakasulat, binura ang dating menu. Pagkatapos, isinulat ko ng malalaki ang espesyal ngayong araw. Meat tofu. 666 na yuan bawat mangkok. Pagitulak ko ng kariton ko papunta sa pangunahing kalsada, kalahati pa lang ng mga tao ay nakilala na ako. Agad silang nagsiksikan sa paligid. Tingnan nga natin kung ano ang niluluto ng chef ngayon. Oy! Mukhang naging makatwira na siya ngayon. 3 digit na lang ang presyo. Respeto talaga sa mga mayayamang bumili kahapon. Tingnan natin kung ano ang kayang bilhin ang totoong pera. Anong 3 digit lang? 5 yuan lang ang isang mangkok ng taho rito. Kahit may sahog pang baboy, 10 yuan lang. Ano nang karapatan niyang maningil ng 666 na yuan? Tumabi kayo. Nagtitinda ako ng almusal. Sa lahat ng almusal, ang taho ang may pinakamalaking tubo. Pakukuluan mo lang ang isang malaking kaldero ng gatas ng soya, lalagyan ng kaunting pampabuo, at may isang malaking palayok ka na halos walang gastos. Tapos siya, naniningil ng 666 na yuan. Harap-harapang pang-hold up yan. 666 na yuan na ang budget ko sa pagkain para sa isang buwan. May nagbasa ba talaga ng unang salita? Meat tofu. Ano naman kung may karne? Gaano ba kamahal ang karne? Tanga lang ang magbabayad ng 666 na yuan para sa taho. Hindi ko sila pinansin. Sa screen lang sila nanonood. Natural na hindi nila alam kung bakit kakaiba ang meat tofu ko. Ang bango. Ano nang amoy yon? Parang sabaw ng manok pero mas malalim at mas masarap. Iyan ang meat tofu. Isang singhot pa lang ng amoy nito, may mga taong halos hindi na mapigilang maglaway. Sandali. Taho ba talaga yan? Buong buhay ko nang kumakain ng taho. Wala pa akong naamoy na ganyan. Sinabi ko na sa inyo. Meat tofu ito. Siyempre iba ito. May isang taong sumingit papunta sa unahan at iniunat ang liig para sumilip sa malaking palayok. Sa loob, makikita ang isang buong palayok ng maputing-maputi, makinis at malasot lang tokwa, halos parang set yogurt ang itsura. Mukha naman itong ordinaryong taho. Kung ganon, bakit ganyan ang amoy? Parang gusto ko tuloy tikman. Pero 666 na yuan. Tama, mahal nga ang 666 na yuan. Pero kung ikukumpara sa beef noodles na 20,000 yuan, kaya ko na itong tanggapin. Hinila ng isang babae ang manggas ng nobyo niya. Love, hati tayo. 333 yuan tayo bawat isa. Halos kapresyo lang ng isang hotpot. Isang order nga. Bayad na. 666 na yuan ang natanggap. Tumunog ang notification ng bayad. Kalmado kong inabot ang isang ceramic na mangkok. Kumuha ako ng patag na sandok na kahoy at marahang sumalok ng tokwa mula sa palayok. Nang mapansin ng mga tao ang ceramic na mangkok, may isang nagsalita. Chef, nasaan ang 10,000 years bowl? Bakit hindi ninyo ginagamit? Hindi pwedeng madikit sa metal ang meat tofu. Gawa sa ginto ang 10,000 years bowl. Hindi iyon angkop para sa putaheng ito. O naman. Ayaw lang niyang gamitin para sa atin ang mahal niyang mangkok. Nakalaan lang ang mangkok na iyon para sa Imperial Supreme Fried Rice na 10,000 yuan at sa one and only beef noodle na 20,000 yuan. Hinayaan ko lang silang magbiro. Pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa likuran ng mga tao. Dahil sa brine, hindi ba? Sabay-sabay silang napalingon.
Isang lalaking may salamin at balbas ang nakatayo sa dulo ng mga tao, seryosong pinagmamasdan ang malaking palayo. Kalmado siyang nagpaliwanag. Nakakain na ako ng tradisyonal na taho sa Sichuan. Palaging ceramic ang ginagamit na mangkok, kutsara at palayo. Walang metal. Dahil may brine ang tokwa. Negari kung tutuusin. Kinakalawang nito ang metal at nasisira ang tekstura at lasa ng tokwa. Tiningnan ko siya. Eksaktong-eksakto ang sinabi niya. Ninitian ko siya at tumango. Tama. Oy, Gordon. May nakakilala sa kanya mula sa mga tao. Hindi ba siya ang food blogger na nagre-review ng mga restaurant? Si Gordon, tama? Ngumiti siya. Hello. Ako si Gordon. Gordon, ano nang ginagawa mo rito sa lungsod? Matagal na kaming magkaibigan ni Big Tony. Sinabi niya sa akin na may chef daw dito na gumagawa ng Imperial Supreme Fried Rice na sulit liparin mula sa kabilang dulo ng bansa. Siya mismo ang nagsabi. Sulit na sulit ang biyahe. Kilala niya naman ako. Mahilig ako sa kanin. Kapag may masarap na fried rice, pupuntahan ko talaga. Humarap siya sa akin. Chef, pwede ba kayong gumawa ng Imperial Supreme Fried Rice ngayon? Hindi ngayon. Hindi ko agad makukuha ang mga sangkap sa ganitong kaikling oras. Sayang naman. Paano kung ako na mismo ang magdala ng mga sangkap? Pwede ba kayong magluto para sa akin? Pwede. Pero hindi mura ang service fee. Ayos lang. Singilin niyo ako ng kahit magkano. Gusto ko lang malaman kung totoo nga ang sinasabi ni Big Tony tungkol sa fried rice ninyo. Tikman mo, saka ikaw na ang humusga. Wow! Ang bango. Ano nang amoy yon? Parang mas malalim pa ang aroma kaysa sa meat tofu. Ang base stock, matandang inahin, malamang. May jinhua ham. May abalone para sa lalim ng lasa. At morel mushrooms. Tama ba ako, chef? May ilan ka pang hindi nabanggit. Sea cucumber at fish maw. Pero tama ang lahat ng iba. Habang nagsasalita ako, sumalok ako ng isang sandok ng sabaw at marahang ibinuhos iyon sa gilid ng mangkok. Malinaw ang sabaw, halos parang tubig lang ang itsura. Pero ang aroma nito ay napakatindi, iyong tipong maaakit ka muna ng amoy bago mo pa man ito matikman. Pagkarinig ng mga tao sa kumpletong listahan ng mga sangkap, wala nang nagsabing mahal ang presyo. Sa dami ng mamahaling sangkap na ginamit sa sabaw na iyon, halos bargain na ang 666 na yuan. Sige na, love. Tikman mo. Sumalok ang babae ng unang kutsara. Marahan niya itong hinihipan at itinapat sa bibig ng nobyo niya. Marahan itong humigop. Dumulas agad ang malasutlang tokwa sa bibig niya. Biglang lumaki ang mga mata niya. Halos wala siyang naramdamang paglaban. Parang lumunok lang siya ng isang subo ng ulap. Napakalambot. Oh! Tanong ng babae. Lumulon siya. Sunod-sunod siyang tumango. Napakasarap. Mailasa ng karne. Gawa ito sa karne. Pagkarinig ng mga tao, sabay-sabay silang natigilan. Pwede palang gumawa ng tokwa gamit ang karne? Hindi makapaniwala ang babae. Sumalok din siya ng isang kutsara at isinubo. Agad niyang natakpan ang bibig. Pagdampi pa lang ng tokwa sa dila niya, natunaw ito na parang cotton candy. Kasabay nito, sumabog sa buong bibig niya ang masaganang linamnam ng sabaw. Mariin niyang ipinikit ang mga labi at huminga sa ilong. Pero kahit ang hiningang inilalabas niya, puno pa rin ang napakabangong aroma ng sabaw. Nilunok niya ito at umiling ng hindi makapaniwala. Napakabango. Gawa nga talaga ito sa karne. Nang marinig ng mga tao na manok pala ang ginamit sa paggawa ng tokwa, tuluyan na silang namangha. Pwede palang gumawa ng tokwa gamit ang karne? Kung karne ang ginawang noodles, maiintindihan ko pa. Pero karne na ginawang tokwa? Paano nangyari yon? May espesyal bang teknolohiya rito? Pero sa totoo lang, mukhang napakasarap. Tahimik na nakikinig si Gordon sa usapan ng magkasintahan. May bigla siyang naisip. Lumapit siya at sumilip sa malaking palayok, sa kabahagyang kumunot ang noo. Chef! Isang order nga. Kinuha niya ang mangkok at marahang hinalo ang tokwa gamit ang kutsara. Maputing-maputi ito na parang jade, lumulutang sa ibabaw ng sabaw na tila maliliit na ulap. Inilapit niya ito sa ilong at dahan-dahang inamoy. Pagkatapos, sumalok siya ng isang piraso, itinaas sa liwanag, sinuri mula sa iba't ibang anggulo, saka isinubo. Hindi siya napasinghap. Wala rin siyang ipinakitang reaksyon. Ipinikit lang niya ang mga mata niya at tahimik na ninamnam ang lasa. Makalipas ang mahabang sandali, dahan-dahan siyang bumuntong hininga.
Gaya ng hinala ko, sabi niya ng may katiyakan. Chicken cloud tofu. Narinig iyon ng isang tagahangang nasa malapit. Chicken cloud tofu. Akala ko meat tofu ang tawag dito. Kahit si Gordon, hindi rin lubos na sigurado. Humarap siya sa akin. Chef, chicken cloud tofu ito, isa sa 10 klasikong putahe ng Sichuan, tama ba? Mas malawak na pangalan ang meat tofu. Tawag iyon sa lahat ng uri ng tokwa na gawa sa karne. Pero ang ginawa ko ngayon tama. Gawa ito sa manok. Kaya tama ring tawagin itong chicken cloud tofu. Pero pwede rin itong gawin gamit ang ibang uri ng karne. Kaya meat tofu na lang ang tawag ko rito. Naiintindihan ko na. Salamat. Hindi ako makapaniwalang natikman ko ang isang putaheng ganito kabihira. Isang beses lang siguro ito mangyayari sa buong buhay ko. Maya-maya, isang babaeng nasa malapit ang hindi na napigilang magtanong. Gordon, taga Sichuan talaga ako. Bakit hindi ko pa narinig na isa sa mga klasikong putahe ng Sichuan ang meat tofu? Dati, tama. Pero nawala na ito ilang dekada na ang nakalipas. Hanapin mo ang aklat na Chengdu Chronicles. Nakadokumento roon ang lahat. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, ang chicken cloud tofu ang kinikilalang espesyalidad ng mga chef sa rehiyon ng Dazhou, Sichuan. Napakapino ng pagkakagawa nito. Ang buong pilosopiya ng putaheng ito. Nalalasahan mo ang manok pero wala kang nakikitang manok. Nalalasahan mo ang karne pero wala kang nakikitang karne. Ginagawang mistulang gulay ang anyo ng karne. Isang sining ng paggamit ng karne upang maipakita ang diwa ng mga pagkaing mula sa halaman. Kamangha-mangha. Nagawa na ni Gordon ang epekto na gusto niyang mangyari. Nagsimula nang magsiksikan ang mga tao papunta sa kariton ko. Nakalabas na ang mga telepono nila habang iniskan ang payment code. Chef, isang mangkok nga. Ako rin. Mag-ingat ka. Natatapakan mo ang paa ko. Sa isang iglap, nag-ingay ang buong kalye. At bawat taong nakatikim ng meat tofu ay umalis na may iisang ekspresyon sa mukha. Tahimik. At tunay na kasiyahan. Sa sandaling iyon, may isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa gilid ng mga tao. Tumingala ako. Si Young Master Huang. Kasama ang buong pamilya niya. Kayong tatlo pala. Ngayon lang kayo nakarating. Hindi ka kasi narito kahapon. Halos walang kinain si Gigi buong araw. Totoo ba yan? Ayaw mo na namang kumain. Hindi masarap ang pagkain sa bahay. Napailing na lang si Young Master Huang. Parang wala na siyang maisip na ipangangatwiran. May natitira pa bang meat tofu? Sinulyapan ko ang malaking palayok. Ubos na. Kakarating ko lang nang makita kong nagbukas ka. Dapat pala nagpareserba ako. Pwede ba kayong gumawa ulit ng isang batch? Halos wala nang kinakain si Gigi ngayon maliban sa mga niluluto ninyo. Sandali. Ubos na ang meat tofu. Pero may iba pa ako. Naaalala mo ba ang sinabi ko noong huli? Na may sabaw akong makakatulong para bumalik ang gana ni Gigi sa pagkain. Tama. Nahanap mo na. Tama. Inilagay ko ang kawali sa kalan at inilabas ang isang pakete na balot ng ilang patong ng plastik. Inilagay ko ito sa isang maliit na palanggana. Pagkakita ng mga tao na inilabas ko ang kawali, sabay-sabay silang nag-unat ng lieg para makasilip. Ano nang lulutuin niya? Imperial Supreme Fried Rice ba yan? Pero nang alisin ko ang mga plastik na nakabalot dito, biglang nagkawatak-watak ang mga tao. Agad nilang tinakpan ang mga ilong nila. Grabe. Ang baho. Ano nang amoy yan? Parang may napanis. Biglang natamaan ng amoy si Young Master Huang at napapigil siya ng hininga. Napaduwal si Mrs. Huang. Pero si Gigi halos walang reaksyon. Sa halip, yumuko pa siya at sininghot ang amoy. At hindi niya namalayang napalunok siya. Hindi rin nagpakita ng anumang reaksyon si Gordon. Tiningnan niya ang laman ng supot at agad niya itong nakilala. Isang bloke ng tokwa. Inilabas ko ito at hinugasan sa gripo ng kariton. Habang umaagos ang tubig dito, bahagyang humina ang maasim na amoy. Doon na hindi nakatiis si Gordon. Chef, panis na ang tokwang iyan. Alam ko. Iyan mismo ang kailangan ko. Magluluto kayo gamit ang panis na tokwa? Tama. Pearl Jade White Jade Soup ang pangalan ng putaheng ito. Kapag nainom ito ni Gigi, sasarap na ulit sa kanya ang lahat ng pagkain. Agad na nagtaas ng kamay si Gigi. Yes. Gusto ko niyan. Hindi pwede. Panis na ang tokwang iyan. Hindi ninyo pwedeng ipakain iyan sa bata. Hindi ko sinagot si Mrs. Huang. Sa halip, humarap ako kay Gigi.
Gigi, mabango ba para sa iyo ang amoy nito? Tama. Mas mabango pa kaysa sa fried rice. Natigilan si Mrs. Huang. Ano nang ibig mong sabihin? Ang baho kaya. Paano mo nasasabing mabango? May sakit ka ba? May problema ba ang pang-amoy mo? Nang makita ko ang pag-aalala nila, agad akong nagpaliwanag. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Mabango ito para sa kanya dahil iyon ang hinahanap ng bituka niya. Ang pagkawala ng gana niyang kumain, iisa lang ang dahilan. Masyado ninyo siyang pinakain ng puro malinis na pagkain. Hiniwa ko ang tokwa sa malalaking piraso at inilagay sa isang palayok ng kumukulong tubig. Pagkatapos, naglabas ako ng isang repolyo, isang dakot ng dahon ng espinaka, isang mangkok ng tutong, at sa huli ang sabaw. Ilang minuto lang, handa na ang pure jade white jade soup. Umiikot sa palayok ang mga kulay berde, puti, dilaw at mapusyaw na mga kulay, habang may bahagya pa ring maasim na amoy ng fermentasyon. Mahinang bulong ni Young Master Huang. Ito na ba ang pure jade white jade soup? Mukha namang hugas-bigas. Nagkagulo ang comments sa live stream. Panis na tokwa, tutong, lantang repolyo, at espinakang may kakaibang amoy. Ano na pinagkaiba nito sa hugas pinggan? Nagbibiro ka. Walang paraan na ipapainom talaga niya sa batang iyon ang sabaw na gawa sa panis na tokwa. Doon nagsalita si Gordon na tahimik lang na nanonood kanina. Ito pala ang pure jade white jade soup na nabanggit sa mga tala. May bago na naman akong natutuhan ngayon. Kilala mo ang putahing ito? Siyempre. Paboritong sabaw ito ni Zhu Yuanzhang, ang nagtatag ng dinastyang Ming. Pagkarinig niyon, bahagyang gumaan ang loob ni Mrs. Huang, pero nag-aalinlangan pa rin siya. Habang nagdadalawang isip siya, kusang tumakbo si Gigi papunta sa kariton, kinuha ang mangkok na kalahati pa lang ang laman at lumagok ng malaki. Wow! Ang sarap nito! Mama, sobrang sarap talaga nito. Parang biglang tumigil ang pag-iisip ni Mrs. Huang. Paano niya nasasabing mabango ito? Hindi ba talaga niya naaamoy ang naaamoy ko? Napangiti ako. Natural na reaksyon iyon ng katawan. Ano man ang kulang sa katawan mo, iyon din ang hahanapin nito. Ang pagkawala ng gana ni Gigi sa pagkain ay dulot ng kawalan ng balanse ng mabubuting bakterya sa bituka niya. Kaya kusang naghahanap ang katawan niya ng mga pagkaing bahagyang fermented. Dahil kapag nakapasok ang mga ito sa bituka, malaking tulong ang mga ito sa pagpapanumbalik ng mabubuting bakterya. Kaya kusang kumikilos ang instinct ng katawan niya. Sa halip na mabahuan sa amoy nito, naaakit pa siya rito. Habang pinapanood ni Mrs. Huang si Gigi na masayang-masayang umiinom ng sabaw, dahan-dahan siyang tumango, halatang pinoproseso pa rin ang lahat. Kung saan-saan ko na siya dinala para magpagamot. Tapos sa huli, isang mangkok lang pala ng tofu soup ang katapat. Lumapit ako at marahang ginulo ang buhok ni Gigi. Oh, kumusta? Teka, ang sarap. Naubos ni Gigi ang laman ng mangkok. Wala kahit isang piraso ng repolyo ang natira. Hindi makapaniwalang umiling si Mrs. Huang. Hindi talaga siya kumakain ng gulay. Mas marami pa ang nakain niya ngayon kaysa sa buong isang linggo niya. Mahalaga ang gulay. Ang fiber ang tumutulong para manatiling malusog ang bituka. Sige na, Gigi. Tigilan mo na ang pagdila sa mangkok. Ipagluluto na lang kita ulit sa susunod. Hindi talaga siya kumakain ng gulay. Sapat na ba ang isang mangkok para gumaling siya? Hindi ito mahika. Hindi siya gagaling sa isang mangkok lang. Hayaan niyo lang siyang patuloy na uminom nito hanggang sa kusa na siyang mawala ng gana rito. Kapag dumating ang araw na iyon, malalaman ninyong maayos na ang kalagayan niya. Ibinigay ko kay Young Master Huang ang buong recipe. Pagkatapos, inimpek ko ang kariton at umuwi. Kinabukasan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa production team. Magsisimula na ang shooting. Napakalaki ng budget ng restaurant ngayong season. Nirentahan pa nila ang Imperial Kitchen sa tabi ng Hall of Mental Cultivation sa Forbidden City bilang lokasyon ng shooting. Kaya dumiretso ako sa Forbidden City. Pagdating ko sa Beijing, ang papel ko sa palabas ay head chef. Ibig sabihin, kailangan kong maayos ang kusina ayon sa paraan ko ng pagtatrabaho para maipakita ko ang pinakamahusay kong kakayahan. Pagdating ko sa set, sinimulan kong gabayan ang production crew kung paano ayusin ang kusina at inihanda ko rin ang listahan ng mga sangkap na kailangang kunin. Kalagitnaan kami ng pag-uusap ng production manager nang biglang magkaroon ng kaunting kaguluhan sa main hall. Napalingon ako. May isang babaeng nakatayo sa bungad ng pinto na parang nagpahinto sa buong silid. Grabe. Napakaganda niya. Kahit ako, napamangha. Mabilis akong hinila ng production manager.
Chef Zach, ito ang isa sa mga guest namin ngayong season. Tumango si Faye at siya ang unang nag-abot ng kamay. Chef Zach, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Faye. Hello. Nakipagkamay ako. Marahil medyo sabik pa. Nang bitawan ko ang kamay niya, napansin kong nakatitig sa akin ang lahat ng lalaking staff sa paligid. Para bang inunahan ko silang lahat. Hindi nagtagal, dumating pa ang dalawa pang guest. Sina Mia at Leo. Nang malaman ni Mia na ako ang head chef ngayong season, halos hindi siya makapaniwala. Mula nang matikman niya ang one and only beef noodle noong huli, hindi na niya ito maalis sa isip. Kinagabihan, nagsama-sama ang lahat para maghapunan. Naupo si Leo habang umiinom lang ng nasa baso niya. Napatingin si Mia sa kanya. Iyan lang. Hindi ka kakain. Ito na ang hapunan ko. Low carb day ngayon. Walang carbohydrates. Hindi ba nawawala ang saya ng pagkain kapag ganyan? Kumakain naman ako ng carbohydrates. Pinipili ko lang ang malinis. Ayos na sa akin ang simpleng puting kanin. Sa mga araw na nagte-training ako, mas marami pa nga ang kinakain ko. Sandali. May marumi at malinis palang puting kanin? Meron. Fried rice, mixed rice, rice soup, braised rice. Lahat ng dumaan sa maraming proseso, dirty carbs na. Bawal sa akin. Agad na lumingon si Mia sa akin. Zach. Tinawag niyang dirty carbs ang fried rice mo. Hindi ko sinabi yan. Huwag mong baluktutin ang sinabi ko. Ang ibig sabihin ng dirty carbs ay kombinasyon ng asukal at taba. Kapag pinagsama ang carbohydrates at taba, iyan ang pinakamabilis magpataba. Kung nagpapapayat ka, iyan ang dapat iwasan. Sige, tama. Dirty carbs nga ang kombinasyon ng asukal at taba. Pero hindi ibig sabihin no na lahat ng fried rice ay ganoon. Paanong hindi? Hindi ba kailangan ng mantika para makagawa ng fried rice? Sino ang nagsabing mantika lang ang pwedeng gamitin sa pagprito ng kanin? Pwede kang gumawa ng fried rice gamit ang tubig. Water fried rice. May ganon ba talaga? Zach, napanood ko ang video mo tungkol sa Imperial Supreme Fried Rice. Nakita kong nagdagdag ka ng sabaw sa kawali. Pareho ba ang prinsipyo? Tama. Pareho lang. Parang naghahang ang isip ni Leo. Kung ganon, hindi pala kombinasyon ng asukal at taba ang water fried rice. 3 sangkap lang ang ginagamit sa water fried rice. Kanin, pula ng itlog at dahon ng sibuyas. Walang kahit isang patak ng mantika. Paano magiging kombinasyon ng asukal at taba iyon? Grabe. Kung totoo yan, pwede palang kumain ito ang mga taong nagda-diet. Zach, pwede bang gumawa ka? Gusto kong matikman. Ako rin. Hindi ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang. May kusina naman dito, hindi ba? Biglang naging napakapalakaibigan ni Leo at hinanap ang may-ari ng restaurant para makahiram ng kusina. Pagkarinig ng may-ari sa salitang water fried rice, agad din siyang naengganyo. Siya mismo ang nagdala sa amin sa kusina sa likod. Habang hinuhugasan ko ang kawali, tinawag ko ang head chef. Chef Ma, may gatas at almond ba kayo rito? Meron. Para sa fried rice? Hindi. Pula lang ng itlog ang kailangan sa fried rice. Sayang naman ang mga puti ng itlog. May iba akong gagawin gamit ang mga iyon. Tumango si Chef Ma. May iba ka pa bang kailangan? Puting asukal at agar. 2 pang sangkap ang nadagdag sa listahan. Sinimulan kong ibuhos ang gatas sa isang mangkok. Pagkatapos, idinagdag ko ang mga puti ng itlog at binati ang lahat gamit ang chopsticks. Kinukunan ng kameraman ang mga kamay ko, saka nagtanong. Ano nang ginagawa mo? Almond tofu. Pwede palang gumawa ng tokwa mula sa almond. At gatas din. Ang pangunahing sangkap ng almond tofu ay almond at gatas. Hindi nagtagal, handa na ang almond tofu. Ipinasok ko ito sa refrigerator para tumigas, saka ako lumipat sa water fried rice. Una, binalot ko ng gintong pula ng itlog ang bawat butil ng kanin. Pagkatapos, hinintay kong mamula sa init ang ilalim ng kawali. Kinuha ko ang pamunas ng kawali, hinawakan ang hawakan, hinila ito paatras, at ikiniling ang kawali ng 45 degree paloob. Pagkatapos, sumandok ako ng kanin at buong lakas itong inihagis sa kawali. Lumipad ang kanin mula sa sandok at nagkahiwa-hiwalay ang mga butil habang nasa ere. Sa mismong sandaling tumama ang kanin sa kawali, maayos kong itinulak pasulong ang kawali gamit ang kanang kamay ko. Dahil doon, dumulas ang kanin sa mahabang kurba ng kawali sa ibabaw ng kalan.
Sinundan ng mga butil ang hubog ng kawali, dumulas pababa sa loob nito, gumulong ng maayos sa ilalim, saka muling umakyat sa kabilang gilid bago muling lumipad sa ere. Nalaglag ang panga ni Leo. Sis! Sa matinding init, agad na umalsa ang balot na itlog sa bawat butil ng kanin. Naging matingkad itong kulay ginto na parabang ikinulong ang bawat butil sa manipis at malutong na balot ng itlog. Umiikot ang kanin sa ere, gumuguhit ng malawak na arko bago muling bumagsak. At sa ibaba, naihulog ko na ang kasunod na kalahating sandok ng kanin. Panatag ang galaw ko. Tuloy-tuloy ang pag-itsa ng kawali at mahinahon ang pagdaragdag ng kanin. Sa ilalim ng kontrol ko, ang kanin sa kawali ay naging parang walang katapusang alon na patuloy na umaalon. Habang pinagmamasdan ang pag-alon at pagbagsak nito, dahan-dahang umiling si Chef Ma. Marami na akong nakita. Pero hindi ko inakalang pwedeng umabot sa ganitong antas ang pinakapayak na teknik sa paggamit ng kawali. Pero may isa pa rin siyang tanong. Sige, naiintindihan kong hindi didikit ang kanin. Pero kung paulit-ulit itong malalantad sa ganitong kataas na init, titigas ang mga butil. Masisira ang texture. Hindi na magiging masarap ang fried rice. At isa pa, hindi ba water fried rice ang gagawin mo? Nasaan ang tubig? Habang iniisip niya iyon, nakita niya akong bahagyang itinulak ang sandok. Kasabay noon, bumukas ang gripo sa tabi ng kalan. Habang tuloy pa rin ang pag-itsa ko sa kawali, sumalok ako ng kalahating sandok ng tubig. Pagkatapos, sa eksaktong sandaling umakyat sa tuktok ng alon ang kanin, marahan kong iwinasiwas ang sandok. Kumalat ang tubig bilang manipis at pantay na sapin sa ilalim ng kawali. Dahil sa matinding init, agad itong naging singaw. Isang makapal na ulap ng singaw ang biglang umangat mula sa kawali. Diretsyong bumagsak ang kanin sa ulap ng singaw at tuluyang binalot nito. Pagkatapos, sinalubong ng apoy mula sa ilalim ng kawali ang natitirang singaw at biglang sumiklab ang apoy. Tinanggal ng apoy ang sobrang halumigmig at muling bumagsak ang kanin sa kawali. Makintab, makinis at malambot ang bawat butil. Nasaksihan iyon ng bawat chef sa kusina. Halos sabay-sabay silang napamura. Grabe. Halos malaglag ang mga mata ni Chef Ma sa sobrang gulat. Gumana talaga. Grabe naman iyon. Ngayon lang nakaramdam si Chef Ma ng pagnanais na yumuko bilang paggalang sa isa pang chef. Masyadong napalapit si Leo. Dahil sa biglang pagsiklab ng apoy, napaatras siya. Napalingon ako sa kanya. Umatras ka pa. Ayaw mong mawalan ng kilay. Zach, bakit biglang nagliyab? Nasusunog ang singaw. Singaw ng mantika o singaw ng tubig, pareho silang pwedeng magliyab. Hindi ba itinuro sa inyo iyon? Natutuhan ko sa paaralan. Pero ngayon ko lang talaga nakita sa totoong buhay. Grabe. Ang galing. Sa totoong buhay nang gagaling ang kaalaman. Doon mo ito gamitin. Ibinuhos ko ang hiniwang dahon ng sibuyas sa kawali. Agad na lumabas ang bango nito dahil sa matinding init at napuno ng samyo ng sibuyas ang buong kusina. Ilang mabilis na pag-itsa pa, saka ko pinatay ang apoy. Pinggan. Aabot sana si Leo para kumuha ng isa. Pero bago pa siya makagalaw, nagsisiksikan na ang mga staff sa kusina habang may hawak na mga pinggan, bawat isa gustong mauna. Dito, gamitin mo ang sa akin. Napatitig si Leo sa kanila, litong-lito. Ang mga tingin nila, ang lawak ng mga mata nila, at ang hirap nilang pigilan ang pananabik. Mga fangirl lang ang nakita niyang magkaroon ng ganoong reaksyon. Pero ang malalaki at matatapang na lalaking ito, naging mga fanboy na rin. Itinaas ko ang sandok sa ibabaw ng pinggan at marahang inalog. Bumuhos ang mga butil ng kanin na parang mga piraso ng ginto. Ilang sandali lang, nakabuo ito ng maliit na bunton na kulay ginto na umaalingasaw sa bango ng sibuyas at itlog. Wow! Ang ganda! Grabe, Zach. Nakakabaliw ang fried rice mo. Pwede bang makatikim kahit kaunti? Para lang may basehan ako. CJ, kasya pa para sa isa. O baka halos hindi na. Hindi na makapaghintay si Chef Ma. Agad siyang sumandok at isinubo ang isang kutsara ng fried rice, saka ipinikit ang mga mata. Chef, kumusta? 2 salita. Wok hey. Narinig iyon ni Leo pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin. Zach, ano ang wok hey? Ang wok hey, o tinatawag ding hininga ng kawali, ang kaluluwa ng Chinese stir-fry. Isa itong natatanging lasa ng usok at pagkakachar na makukuha lang kapag niluto ang pagkain sa napakataas na init at napakabilis na galaw. Kapag umabot sa mahigit 200 degrees Celsius ang pagkain, sabay na nagaganap ang caramelization at ang Maillard reaction na siyang lumilikha ng natatanging aroma nito.
Nahuhumaling ang mga Cantonese chef sa wok hei, lalo na sa mga stir-fry. Kapag walang wok hei, bagsak ang putahe. Ang isang mahusay na putaheng may wok hei ay kailangang taglay ang 4 na katangian. Mainit, mabilis, tuyo, mabango. Doon lang tuluyang naintindihan ni Leo. Muling sumandok si Chef Ma, dahan-dahang tinikman ang fried rice at lalo siyang nakumbinsi. Ang fried rice na ito, purong palabas ng husay. Nilunok niya ang subo at lumingon sa assistant niya. Hindi mo pa talaga nalalasahan ang tunay na wok hei. Tikman mo ito. Ito ang tinutukoy ko. Grabe. Hindi na napigilan ng iba pang chef ang sarili nila. Sabay-sabay silang dumagsa sa magkabilang gilid ng pinggan, kanya-kanyang sandok. Grabe. Hindi ka panipaniwala ang wok hei nito. Tuyo, mabango, sobrang galing. Habang pinapanood sila ni Leo na sarap kumain, hindi na rin siya nakatiis. Hinila niya ang pinggan palapit sa kanya at nagsandok ng isang subo. Bawat butil ay magkakahiwalay at agad siyang binalot ng matapang na usok at bahagyang sunog na aroma. Ito pala ang wok hei. Ang bango. Napatingin siya sa protein shaker niya, saka muling tumingin sa mabangong fried rice na poon ng wok hei. May kung anong gumalaw sa isip ni Leo. Zach, pwede bang ikaw na lang ang magluto para sa akin araw-araw? Sabihin mo na lang ang pwedeng ipalabas sa ere. Sinilip ko ang oras. Ilang minuto pa bago tumigas ang almond tofu. Pinunasan ko ang mga kamay ko. Huwag mo nang hadlangan ang mga staff. Lumabas ka na at kumain. Lumabas ako ng kusina. Lumabas din si Leo habang may hawak na pinggan sa isang kamay at walang tigil na sumusubo ng fried rice gamit ang kabila. Kitang-kita ang saya sa mukha niya. Alam niyo ba kung ano ang tunay na saysay ng buhay? Ang makakain ng ganitong kasarap na fried rice. Kumpleto na ang buhay ko. Halikayo. Tikman niyo ang water fried rice ni Zach. Alamat ito. Ibinalik ni Leo ang pinggan sa hapag kung saan nakaupo ang buong production crew at halos ibinagsak iyon sa mesa. Tikman niyo. Kanina pa sila curious tungkol sa water fried rice mula nang mabanggit ko ito. Ngayong nasa harap na nila ang totoong putahe, wala nang nag-atubili. Sabay-sabay silang nagsandok at pagdampi pa lang nito sa dila nila, sunod-sunod na ang paghanga. Ang bango. Talagang walang mantika. Napakalinis ng lasa. Sobrang lutong ng lasa ng dahon ng sibuyas, tapos may kakaibang usok at bahagyang sunog na aroma. Paano niya nagagawa ito? Si Mia ang unang sumubok. Nakatikim na siya noon ng one and only beef noodle. Alam na niya kung gaano kahusay si Zach, pero nagulat pa rin siya sa fried rice na ito. Habang abala ang lahat sa pag-enjoy sa bawat subo, tahimik na nagsandok si Faye ng kaunti at tinikman ito. Dahan-dahan siyang umunguya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi halata. Pero totoo. Ibang class talaga ang water fried rice na ito. Napakasarap. Pagkalunok niya, kusa siyang nagsandok ulit. Pangatlong subo na ni Mia. Nang makita ni Leo na sunod-sunod ang pagsandok niya, tumigil siya sa pagsasalita at sinimulang bantayan ang pinggan. Sige na. Tama na. Para sa akin ginawa ni Zach ito. Huwag niyong ubusin. Grabe ka naman. Hindi siya pinansin ni Leo at ipinagpatuloy lang ang pagkain ng fried rice na parang may misyon siya. Lumingon sa akin si Mia. Zach, paano ito ikukumpara sa Imperial Supreme Fried Rice? Kung iyon ang sukatan, saan papasok ang water fried rice na ito? Nag-isip ako sandali. 20%. 20%. Napamangha si Mia. Ang fried rice na ito pa lang, mas masarap na kaysa sa lahat ng natikman niyang fried rice. Tapos 20% lang. Napakibit balikat ako. Ang water fried rice ay tungkol lang talaga sa pundasyon at kontrol sa init. Sinusubok lang nito ang pinakapayak na kasanayan. Wala namang komplikadong teknik. Dahan-dahang umiling ang kameraman. Buti na lang hindi mo sinabi yan sa kusina. Kung narinig iyon ng mga chef, baka ibinaba na lang nila ang mga kawali nila at umuwi. Maya-maya, dumating ang signature dish ng restaurant. Maanghang na stir-fried clams. Isang kagat pa lang ni Faye, namula na agad ang mukha niya. Pero hindi tumigil ang chopsticks niya. Ganyan ang anghang. Kapag nasa hangganan ka na ng kaya mong tiisin, ang tanging nagpapahupa sa hapdi ay isa pang subo. Habang sunod-sunod ang pagkain ni Faye ng mga clam, may tumawag. Faye, tama na. Sobrang anghang niyan. Hindi kakayanin ng sikmura mo. Ayos lang. Hindi naman gaanong maanghang. Sumisinghot si Faye habang tuloy pa rin ang pagkain. Pinanood ko siya at napailing. Lalakas pa ang anghang niyan.
Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang malalim siyang humigop ng hangin at napahawak sa sentido niya. Oh, ayan. Sinabi ko na nga ba? Napansin niyang nakangiti ako. Bahagyang itinaas ni Faye ang baba niya. Ayos lang ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Kitang-kita na sa mukha niya ang totoo. Kanina pa ako nagpatawag ng server at pinakuha ang almond tofu mula sa kusina. Ang sili sa putahing iyon ay isang ligaw na uri ng siling labuyo. Isa ito sa pinakamaanghang sa buong bansa. Halata nang hindi na kinakaya ni Faye. Kumikinang na ang mga sulok ng mga mata niya. Sakto namang lumabas ang server na may dalang tray ng maliliit at magagandang mangkok. Nang makita kong nagluluha na talaga si Faye, itinuro ko ang mga mangkok. Almond tofu. Isang mangkok lang, mawawala na ang anghang. Hindi na nagdalawang isip si Faye. Hinila niya ang isang mangkok palapit at nagsubo ng isang piraso. Unti-unting humupa ang nakakapasong hapdi. Napabuntong hininga si Faye. Pagkatapos, agad siyang nagsandok ulit. Sa pagkakataong ito, dahil humupa na ang anghang, nalasahan na niya talaga ito. Napakalambot. Mayaman sa lasa ng gatas at almond. Napakasarap nito. Masarap ang water fried rice. Pero ibang klase ang almond tofu na ito. Bagay na bagay sa panlasa niya. Nagliwanag ang mga mata ni Mia. Kumuha rin siya ng isang mangkok. Zach. Almond tofu ang tawag dito, pero parang gatas ang nalalasahan ko. Bago pa ako makasagot, sumingit si Leo. Almond at gatas ang pangunahing sangkap ng almond tofu. Hinayaan ko na lang iyon at muling tumingin kay Faye. Maanghang pa rin ba? Sa pagkakataong ito, tapat na tumango si Faye. Wala na. Ang galing talaga ng almond tofu. Talagang gumana. Bakit? Isa itong klasikong panghimagas. Bahagi na ito ng Imperial Banquet sa loob ng maraming siglo. May natural na anti-inflammatory properties ang almond. Pampawala ng ubo, pampawala ng pananakit, at tama, nakatutulong din itong bawasan ang anghang. Pero ang tunay na bida rito ay ang gatas. May kasin ang gatas at napakahusay nitong emulsifier. Binabalutan nito ang mga molekule ng capsaicin at pinipigilan ang mga itong dumikit sa lining ng tiyan at bituka na siyang sanhi ng hapdi. Kaya ganoon nito napapawi ang anghang. Dahan-dahang tumango si Faye habang inuunawa ang paliwanag. Pagkatapos may naisip siya. Matagal gawin ang almond tofu pero dumating ito sa mismong sandaling kailangan niya. Ibig sabihin, alam na ni Zach na mangyayari iyon. Naalala niya noong umorder siya ng pinakamaanghang na level. Medyo kakaiba ang naging ekspresyon ni Zach noon. Malamang nahulaan na niya agad ang mangyayari. Ang lalaking ito. Bakit hindi na lang siya binalaan? Pero sa kanya naalala. Sinubukan naman siyang pigilan ni Owen. Siya lang talaga ang nagpumilit na kunin ang pinakamaanghang. Kaya alam nitong wala ring saysay kung pipigilan pa siya. Sa halip, inihanda na lang nito ng mas maaga ang almond tofu. Dahil doon, tumingin sa akin si Faye. Salamat. Napakurap ako. Pagkatapos, iwinagayway ko lang ang kamay ko. Walang anuman. Maliit na bagay lang. Matapos masaksihan ng lahat ang tindi ng anghang ng stir-fried clams, wala nang sumubok kumain pa nito. Pagkatapos ng hapunan, pagbalik ko sa hotel, inayos ko ang listahan ng mga sangkap na kakailanganin ko para sa tofu banquet. Ang pagbabalik ko sa realidad sa pagkakataong ito ay may kasama ring bagong misyon. Ang gawain ko, muling buuin ang buong tofu banquet. Bawat putahe. Hanggang sa mabusog ang empress at mapahikab sa sobrang kasiyahan. Kinabukasan, dumating sa set si Danny, ang store manager ng restaurant. Pagkakita pa lang niya sa akin, napalunok siya ng malalim, saka ngumiti ng malapad at mahigpit na kinamayan ako. Chef Zach. Ang saya kitang makita ulit. Napapanaginipan ko pa rin ang beef noodle mo gabi-gabi. Habang nagsasalita siya, panay pa rin ang paglunok niya. Malinaw na sariwang-sariwa pa rin sa alaala niya ang mangkok na iyon. Gusto mo ulit? Ipagluluto kita. Magtrabaho ka lang kasama ko. Deal. Tinapik ni Danny ang dibdib niya. Sa papel, ako ang manager. Pero susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ano nang utos mo, gagawin ko. Si Danny ang pangunahing celebrity ng palabas at siya rin ang huling dumating. Ngayong kumpleto na ang lahat, opisyal nang nagsimula ang script meeting. Lumingon sa akin ang script coordinator ng palabas na si Tina. Zach, ipinakuha ko na ang tubig mula sa mga bukal ng bundok tae na hiniling mo. May mga tao na tayong papunta roon para kumuha nito. Pero 64 na bukal ang nasa paanan ng bundok tae. Isang timba mula sa bawat isa.
Sa air freight pa lang, napakalaki na ng magagastos. Dahil sa Forbidden City ang shooting natin, kailangang Imperial Cuisine ang maging sentro ng palabas. Kaya para sa unang episode, ang ihahanda ko ay ang Mount Taitofu Banquet. Ang pangunahing sangkap nito ay tokwa. Ang Mount Taitofu Banquet ay isang klasikong handaan mula sa lutuing Shandong. Ang handaang inihahain noong sinaunang panahon kapag isinasagawa ng emperador ang banal na seremonya sa bundok Tai. Bago ang seremonya, kailangang maligo ang emperador, magsuot ng kasuotang pangseremonya, at kumain lamang ng pagkaing mula sa halaman upang dalisayin ang kanyang katawan at isipan. At ang pagkaing iyon ang tofu banquet. Ang seremonya sa bundok Tai ang pinakamataas na karangalang maaaring makamit ng isang emperador. Kaya ang bawat emperador na nagsagawa nito ay tinrato ito ng maisukdulang paggalang. Ang tokwa para sa Mount Taitofu Banquet ay kailangang gawin gamit ang tubig mula sa mga bukal sa paanan ng bundok Tai. At magkaibang putahe ang nangangailangan ng tubig mula sa magkaibang bukal. Halimbawa, ang putaheng 8 Immortals at the Jade Pool ay nangangailangan ng tokwang ginawa gamit ang tubig mula sa Queen Mother Spring. Samantalang ang putaheng Longevity Star Offers, Peach ay nangangailangan ng tubig mula sa Broad Life Spring. Magkakaiba ang texture ng tokwa depende sa bukal na pinanggalingan ng tubig. Kaya kung nais mong mabuo ang tunay na Mount Taitofu Banquet, kailangang tubig talaga mula sa bundok Tai ang gamitin. Hindi ba sobra naman iyon? Tubig lang naman ang lahat ng iyon. Ano nang pinagkaiba? Napakalaki ng pagkakaiba. Magkakaiba ang anyo ng lupa sa bawat lugar sa mundo at naapektuhan nito ang katangian ng tubig. Ang tubig mula sa mga kapatagan ay may mas maraming luwad at latak, kaya mas mabigat ang earthy na lasa nito. Ang tubig mula sa kabundukan naman ay mayaman sa mineral, kaya mas matigas ang tubig. Kahit sa iisang bundok, may pagkakaiba pa rin. Mas malinis at mas presko ang tubig mula sa tuktok. Mas bagay iyon sa pagtitimpla ng tsaa. Samantalang ang tubig mula sa paanan ng bundok ay may mas maraming mineral na latak, kaya mas buo ang lasa nito. Mas mainam ito sa pag-aalaga ng isda at paggawa ng tokwa. Iba naman ang tubig bukal ng bundok Tai sa lahat ng iyon. Karamihan sa mga bukal nito ay nasa paanan ng bundok, pero kakaibang mababa ang tigas ng tubig nito at mataas ang oxygen content. Ang tokwang gawa sa tubig ng bundok Tai ay may pino at malambot na curd. Malambot pero hindi madaling masira. Kasing puti ng nyebe. May banayad na tamis. May bahagyang pagkalutong. At kahit matagal lutuin, hindi ito nadudurog. Ito lang ang tubig na karapat-dapat para sa Mount Taitofu Banquet. CJ, hindi ko akalaing ganito pala ito kalalim. Ibang klase talaga ang Imperial Cuisine. Ang tema ng season na ito ay ang paghahangad ng kasakdalan. Kung gagawin natin ito, gawin na natin ng buong husay. Zach, sisiguraduhin kong makarating dito ang tubig bukal mula sa bundok Tai. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang. Ano man ang kailangan para magawa ang pinakamahusay na putahe. Sabihin mo lang, hahanapin ko. Dahil doon, hindi na ako nag-atubili. Isa-isa kong binanggit ang lahat ng kakailanganin. Hindi na nagsayang ng oras si Tina. Habang naroon pa kami, tumawag na siya at agad nagpadala ng mga tao sa iba't ibang lugar para hanapin ang bawat sangkap. Umabot hanggang gabi ang meeting. Ako ang pangunahing haligi ng palabas na ito. Kung mapapabilib ng pagkain ko ang lahat, magiging matagumpay ang buong season. Pagkatapos ng isa pang araw ng paghahanda, handa nang magsimula ang bagong season ng restaurant.